Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1393400. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kahit ang Marshall at Dow Cultivator sa tuktok ng Mastery Mortal Shedding Stage ay maaaring hindi nangangahulugang maging katugma para sa akin sa aking kasalukuyang lakas kahit na hindi ko ginagamit ang Strange Pupil. Si Alvin ay napuno ng kumpiyansa pagkatapos niyang masira ang copper shirt. Sa karaniwan, malakas na ang katawan niya. Mas lalakas ito kapag ginamit niya ang copper shirt at ang kanyang true energy na lalabas mula sa kanyang 32 Saints Veins. Mukhang tatanggap tayo ngayon ng Saint Stones. Nabawi ni Alvin ang kanyang katinoan pagkatapos na kumalma ang kanyang pananabik. Bigla niyang naalala na parang ngayon ang araw na tatanggapin ng mga miyembro ng Latent Dragon Camp ang kanilang mga Saint Stones. Namiss ko na ang 2 buwan. Hindi ko na mamiss ang isa pa. Iniwan ni Alvin ang 7 Treasures Exquisite Pagoda sa isang pag-iisip lamang at bumalik sa cottage no. 6. Matapos ilagay ang 7 Treasures Exquisite Pagoda, umalis siya sa cottage at dumiretso sa malapit na pavilion. Sa kasalukuyan, medyo kakaunti ang mga taong lumalabas-masok sa pavilion. Malinaw na nandoon sila para kolektahin ang mga Saint Stones para sa mga miyembro ng Latent Dragon Camp. Nakuha ni Alvin ang atensyon ng maraming tao habang papunta siya sa pavilion. Si Alvin ay niranggo sa no. 6 sa 13 gangster. Nangangahulugan ito na siya ay makakatanggap ng 808 grade Saint Stones bawat buwan. Naiinggit ako. Oo, ang bawat isa sa atin ay tumatanggap lamang ng 10 grade 8 Saint Stones, ngunit mayroon siyang 800. Halos katumbas ito ng kung ano ang mayroon tayong lahat. Sa lugar sa ilalim ng mataas na plataporma kung saan naroon ang mga sira-sirang cottage, maraming tao ang umiling at bumantong hininga. Ang mga paghahambing ay kasuklam-suklam. Pumasok si Alvin sa pavilion at dumating sa harapan ng Heavenly Harm Guardian. Inaasahan niyang makakatanggap siya ng 800 grade 8 Saint Stones, ngunit nakatanggap siya ng 2,400 grade 8 Saint Stones sa halip. Natigilan si Alvin. Ang nakaraang 3 buwan ay isang espesyal na panahon. Ang Heavenly Leader Guardian ay nagbigay ng utos na ang nakaraang 3 buwang Saint Stones ay maaaring kolektahin ng sama-sama upang maiwasang maapektuhan ang kultibasyon ng 13 gangster, paliwanag ng Heavenly Harm Guardian na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Matapos matuklasan ni Alvin ang dahilan, tumalikod siya para umalis pagkatapos magpasalamat sa kanya. Espesyal na panahon. Ito ba ay tumutukoy sa City Gobernador ng Mount Hill City na lumabas sa kanyang closed-door cultivation at tumatanggap ng mga bagong disipulo na may katuturan? Sa nakalipas na 3 buwan, bukod sa akin, malamang na nakalimutan din ng iba pang 13 gangster ang tungkol sa pagkolekta ng kanilang mga Saint Stones, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Ang araw kung kailan magtatakda ng pagsubok ang City Governor ng Mount Hill City upang tanggapin ang mga bagong disipulo. Halos lahat ng 13 gangster ay naglili ng araw at gabi. Hindi imposible na nakalimutan nilang kolektahin ang kanilang mga Saint Stones. Matapos itabi ang 2,400 grade 8 Saint Stones, umalis si Alvin sa pavilion at bumalik sa cottage no. 6. Gayunpaman, may hamarang sa kanyang daan pagdating niya sa entrance ng cottage no. 6. Nakakunot ang noo ni Alvin habang nakatingin sa taong nasa harapan niya. Tanong niya, yes. Lumayo ka kay Luisa sa hinaharap, malamig na sabi ng taong nakatayo sa harap ni Alvin. Bakit? Mahinahong tanong ni Alvin. Nakakunot ang noo niya habang matamang nakatingin sa taong nasa harapan niya. Dahil siya ang magiging babae ni Jake sa hinaharap. Ang taong nakatayo sa harap ni Alvin ay walang iba kundi ang taong nagranggo ng no. 5 sa 13 gangster, si Jake. Si Jake din ang malayong kamag-anak ni OG na nagmula sa Stormtown kasama si Louie. Nakita siya ni Alvin 3 buwan na ang nakararaan sa Assembly Hall ng City Governor's Estate. Noon, ginugulo na niya si Luisa, ngunit hindi siya pinansin nito. Bakit? Dahil mas matigas ang kamao ko kaysa sa iyo. Napangiti si Jake nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Naningkit ang mga mata niya habang kinukulit.
Mas matigas ang mga kamao mo kaysa sa akin. Ngumiti si Alvin. Talagang hindi niya alam kung saan nakuha ni Jake ang kanyang kumpiyansa. Naisip ba ni Jake na natatakot siya sa kanya dahil lang sa hindi niya hinamon? Ang hindi alam ni Alvin ay ganoon talaga ang iniisip ni Jake. Ang iba't ibang ranggo ng 13 gangsters ay nangangahulugan na makakatanggap sila ng ibang halaga ng Saint Stones bawat buwan. Halimbawa, si Alvin na nasa rangkang No. 6 na ay makakatanggap lamang ng 800 grade 8 Saint Stones bawat buwan samantalang si Jake na nasa rangkang No. 5 ay makakatanggap ng 900 grade 8 Saint Stones. Nagkaroon ng pagkakaiba ng 100 grade 8 Saint Stones sa pagitan nila. Sa opinyon ni Jake, hindi nang ahas si Alvin na hamanin siya dahil natatakot siya sa kanya. Habang ang tensyon sa pagitan nina Alvin at Jake ay tumataas, at sa turn, nakakaakit ng maraming atensyon, isang dumadagandong na boses ang umalangaw-ngaw mula sa abot tanaw. 13 gangster, makinig ka. Narinig ng mga taong naroroon, kabilang si Alvin, ang boses at tumingin sa pinanggalingan ng boses. Sa isang sulyap pa lang, nakita na nila ang isang berdeng figure na nakatayo sa ere. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng berdeng hindi gumagalaw na parang bundok. Panginoong Heavenly Leader Guardian. Sa oras na ito, ang 13 gangster, kabilang ang taong nasa rangkang No. 1, si Arnold, ay lumabas mula sa kanilang mga cottage at magalang na yumuko sa naka-green-clad na nasa katanghaliang gulang na lalaki na umaaligid sa hangin. Ang Heavenly Leader Guardian ay talagang isang powerhouse ng Saint Rudiment stage. Napaisip si Alvin habang nakayuko kasama ang iba. Ang buong Mount Hill City, kasama ang City Governor's Estate, ay natatakpan ng flight prohibiting formation. Walang makakakontrol sa hangin at lumipad maliban kung sila ay nasa itaas ng stage ng Saint Rudiment. Ang cultivation base ng Heavenly Leader Guardian ay maliwanag sa lahat dahil kinokontrol niya ang hangin at nakatayo sa kalangitan. Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Alvin na magpasalamat. Sa kabutihang palad, hindi niya ginamit ang Divine Eye para suriin ang cultivation base ng Heavenly Leader Guardian 3 buwan na ang nakakaraan sa Assembly Hall. Noon, halos hindi na niya mapigilan ang kuryosidad at muntik na niyang gawin iyon. Lord Heavenly Leader Guardian. Oh, God. Ang No. Isang person sa 36 Guardians of the City Governor's Estate of Mount Hill City ay talagang isang powerhouse ng Saint Rudiment stage. Habang nakayuko ang 13 gangsters sa Heavenly Leader Guardian, natuklasan ng grupo ng miyembro ng Latent Dragon Camp sa paligid ng sira-sirang cottage ang pagkakakilanlan ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng berdeng nakatayo sa hangin. Panginoong Heavenly Leader Guardian. Sabay-sabay na sumunod silang lahat at yumuko. Lumabas na si Lord City Governor mula sa kanyang closed-door cultivation. Susundan ninyo akong lahat para makipagkita sa Lord City Governor sa Assembly Hall, muling nagsalita ang Heavenly Leader Guardian. Habang nagsasalita siya, unti-unti siyang lumapag at huminto sa mismong tarangkahan ng Latent Dragon Camp. Lahat ng 13 gangster, kabilang si Alvin, ay lumipad palabas at sumunod sa likod ng Heavenly Leader Guardian sa sandaling marinig nila ang kanyang mga salita. Alvin, ituring mong maswerte ka. Kasabay nito, isang true energy voice transmission ang tumunog sa tainga ni Alvin. Masasabi niyang kay Jake ang boses. Gayunpaman, kumilos si Alvin na parang hindi niya narinig ang mga salita ni Jake at hindi siya pinansin. Dahil dito ay nagdilim ang mukha ni Jake habang napuno ang kanyang mga mata ng hangarin na pagpatay. Nang makita niya si Luisa na binilisan upang maabutin si Alvin para makalakad ito sa tabi niya, mas naging malungkot ang mukha nito. Alvin, may tiwala ka ba? Tanong ni Luisa sa pamamagitan ng True Energy Voice Transmission. Naglakad siya sa tabi niya habang sinusundan nila ang Heavenly Leader Guardian papunta sa Assembly Hall sa City Governor's Estate. Hindi ko alam. Umiling si Alvin bilang tugon sa tanong ni Luisa. Alam niya ang itinatanong ni Luisa. Tinatanong niya kung tiwala siya na makakapasa siya sa pagsusulit ng gobernador ng lungsod at maging kanyang alagad. Naging tapat siya. Hindi niya alam kung ano ang pagsubok na natural, hindi niya malalaman kung siya ay kumpiyansa o hindi. Sa tingin ko may tiwala ka. Dagdag ni Luisa. Tama na ang tungkol sa akin. Ano naman sayo? Confident ka ba? Tanong ni Alvin. Ako. Hindi.
Umiling si Luisa habang nakangiti ng mapait. Mas mahina pa ako sa inyo ni Zilong. Pabayaan na lang ang nangungunang 5 tao sa 13 gangsters. Hindi rin natin alam kung tungkol saan ang pagsubok. Baka hindi lang ito sa pagsubok ng lakas ng isang tao. Inaliw siya ni Alvin. Sana nga. Tumanggaw si Luisa. Si Zilong na sumusunod mula sa likuran ay tumingin ng masama kay Alvin. Hanggang ngayon, hindi pa siya ganap na nakaka-recover sa kanyang internal injury. Ang lahat ng ito ay dulot ng taong nasa harapan niya. Umaasa na lang siya na hindi mangyayari ang pagsubok sa darating na 2 araw. Kung hindi, siya ay nasa isang malaking kawalan. Hindi nagtagal, huminto ang Heavenly Leader Guardian matapos niyang dalhin si Alvin at ang iba pang 12 sa Assembly Hall sa City Governor's Estate. Lord City Governor, nandito na ang 13 gangster, sabi ng Heavenly Leader Guardian sa tono na puno ng paggalang at pagpapakumbaba habang nakatayo siya sa labas ng Assembly Hall. Pareho silang powerhouse ng St. Rudiment Stage. Ngunit ang City Governor ng Mount Hill City ay dapat na mas malakas kaysa sa Heavenly Leader Guardian, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Wala siyang pagdududa tungkol doon. Pumasok ka. Sa sandaling matapos magsalita ang Heavenly Leader Guardian, isang mahinahon at marangal na boses ang tumunog mula sa Assembly Hall. Pinangunahan ng Heavenly Leader Guardian si Alvin at ang iba pa sa Assembly Hall. Si Alvin ay hindi estranghero sa Assembly Hall mula noong narito siya 3 buwan na ang nakakaraan. Gayunpaman, mayroong 2 dagdag na tao sa Assembly Hall ngayon. Isang lalaking nasa pinakataas na upuan ng Assembly Hall ang nakasuot ng silver na medyo may edad na. Kahanga-hanga ang itsura ng medyo may edad na kahit hindi siya galit. Ang kanyang kutis ay kasing linaw ng jade. Umupo siya roon na parang tahimik na parang bundok na naglalabas ng nakakatakot na presyon. Siya ay dapat ang City Governor ng Mount Hill City. Nahulaan ni Alvin ang pagkakakilanlan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi nagtagal, ang mga mata ni Alvin ay dumapo sa isang binata na nakasuot ng itim na nakatayo sa likod ng City Governor ng Mount Hill City. Ang binata na nakasuot ng itim ay may ordinaryong hitsura, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi pangkaraniwang malamig. Mula nang pumasok sila hanggang ngayon, ni minsan ay hindi niya ito tiningnan sa mga mata. Kasama dito ang Heavenly Leader Guardian. Tuluyan na niyang hindi pinansin ang lahat. Ang yabang na tao. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Panginoong Gobernador ng Lungsod. Yumuko si Alvin at ang natitirang 13 gangsters sa City Governor ng Mount Hill City kasama ang Heavenly Leader Guardian. Walang ekspresyong tumango ang City Governor ng Mount Hill City. Mortal. Perfection Mortal Shedding Stage. Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Alvin ang manginig sa kanyang puso. Ito ay dahil ginamit niya ang Divine Eye upang suriin ang cultivation base ng nakaitim na binata na nakatayo sa likod ng City Governor ng Mount Hill City. Perpektong Mortal Shedding Stage. 37 taong gulang. Matapos matukoy ang edad ng kabilang partido, muling napukaw ang damdamin ni Alvin. Mas matanda lang siya sa akin ng 2 taon, pero nasa perfection stage na siya ng Mortal Shedding Stage. Bagamat medyo mahina pa siya ng kaunti kaysa kay Arnold, mukhang mula rin siya sa Mortal Continent. Nahuhulaan na ni Alvin na ang nakaitim na binata ay ang tanging disipulo sa ilalim ng City Governor ng Mount Hill City. 1394. Sinulyapan ng City Governor ng Mount Hill City ang 13 sa kanila, kasama si Alvin, sa kanyang mabangis na mga mata. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin ang isang matinding espiritual na enerhiya na umaagos patungo sa kanya. Ang espiritual na enerhiya ay sumasakop sa kanyang buong katawan, na nagparamdam sa kanya na parang wala na siyang matatakbuhan. Alam ni Alvin na ang gobernador ng lungsod ang sumusuri sa kanila. Nakatuon ang mga mata ng City Governor sa isang binata na nakasuot ng asher na may dalang mahabang espada sa isang scabbard sa kanyang likod. Sa palagay ko ikaw ang pinuno ng 13 gangster, Arnold. Mahinahong tanong ng City Governor ng Mount Hill City habang nakatitig sa asher-clad na binata. Oo. Hindi nang ahas na magantala si Arnold nang makaharap ang City Governor ng Mount Hill City. Not bad? Not bad. 13 ka pa lang, pero nakalusot ka na sa Perfection Mortal Shedding Stage. May magandang kinabukasan ka pa.
Ang gobernador ng lungsod ng Mount Hill City ay tumango, humanga. Perpektong mortal shedding stage. Sa sandaling matapos magsalita ang City Governor ng Mount Hill City, bukod kina Alvin at Arnold, lahat, kabilang ang Heavenly Leader Guardian at ang nakaitim na binata na nakatayo sa likod ng City Governor ng Mount Hill City, ay natigilan. Nasa perfection mortal shedding stage na talaga siya. Ang Heavenly Leader Guardian ang unang nag-react. Inalis niya ang kanyang spiritual energy patungo kay Arnold at hindi nagtagal ay nakumpirma niya ang cultivation base ni Arnold gamit ang kanyang spiritual secret tactic. Ang spiritual secret tactic para makita ang cultivation base ng isang tao ay iba sa spiritual secret tactic para matukoy ang edad ng isang tao. Ang huli ay gagana kahit na ang target ay nasa antas na mas mataas kaysa sa mismong detector. Sa sinabi nito, ang isang early mortal shedding stage martial cultivator o Dao cultivator ay magagamit ang spiritual secret tactic para makita ang edad ng isang martial at Dao cultivator sa paramount mortal shedding stage. Samantala, gagana lamang ang una kung ang taong gumagawa ng probang ay mas mataas ang antas. Sa madaling salita, tanging ang mga martial cultivators at Dao cultivators sa Saint Rudiment stage o mas mataas lamang ang makakadetect sa cultivation base ng martial o Dao cultivators sa mortal shedding stage. Natural, walang ganong limitasyon sa divine eye ni Alvin. Ang Heavenly Leader Guardian ay nasa Saint Rudiment stage kaya madali para sa kanya na matuklasan ang cultivation base ni Arnold. Bagamat nakapasok na si Arnold sa perfection mortal shedding stage nang dumating siya sa assembly hall 3 buwan na ang nakakaraan, hindi sinisiyasat ng Heavenly Leader Guardian ang kanyang cultivation base sa oras na iyon. Sa makatuwid, ngayon lang niya nalaman na si Arnold ay isang martial cultivator sa perfection mortal shedding stage. Nakarating na si Arnold sa perfection mortal shedding stage. Bukod kina Alvin at Arnold, ang 11-13 gangster ay nagulat nang muli silang tumingin kay Arnold. Si Lex, sa partikular, ay may mapait na ekspresyon sa kanyang mukha. Natuklasan niya ang mga senyales na nagsasaad na maaari siyang makapasok sa perfection mortal shedding stage ilang araw lang ang nakalipas. Noong una, naisip niya na siya ang mauuna sa 13 gangster na makakapasok sa perfection mortal shedding stage. Hindi niya inaasahan na makakamit iyon ni Arnold bago niya. Pakiramdam niya ay walang magawa. Samantala, ang nakaitim na binata na nakatayo sa likod ng City Governor ng Mount Hill City ay may matinding labanan sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Arnold ngayon. Arnold, gumawa ako ng pagsubok para sa iyo, sabi ng gobernador ng lungsod ng Mount Hill City, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Alvin at ng 12 gangster. Anong uri ng pagsubok ang ibibigay ng City Governor ng Mount Hill City kay Arnold? Ang pagsubok ba na inihanda para kay Arnold ay kapareho ng ibibigay sa kanila? Napuno sila ng pag-asa. Nagliwanag din ang mga mata ni Arnold nang marinig niya ang mga salita ng City Governor ng Mount Hill City. Maging ang Heavenly Leader Guardian ay nakatingin sa City Governor ng Mount Hill City nang may pag-asa sa sandaling ito. Arnold. Ang aking alagad na si Loki ay katulad mo. Siya rin ay nasa perfection mortal shedding stage. Kukunin kita bilang aking disipulo hanggat maaari mong tiisin ang 3 suntok mula sa kanya at manatiling walang talo. Inihayag ng City Governor ng Mount Hill City ang pagsubok na inihanda niya para kay Arnold habang nakatingin sa kanya ang lahat. Nakatayo sa likod ng City Governor ng Mount Hill City, ang nakaitim na binata, agad na nagningning ang mga mata ni Loki nang marinig niya ang kanyang mga salita. Kasunod nito, humakbang siya pasulong at tumayo sa tabi ng City Governor ng Mount Hill City habang matapang na nakatitig kay Arnold. Siya si Loki, ang alagad ng City Governor ng Mount Hill City. Ang henyong martial cultivator mula sa Mortal Continent. Hindi ko ini-expect na ang alagad ng City Governor ng Mount Hill City ay nasa perfection mortal shedding stage din. Pero hindi ba masyadong madali ang pagsubok na inihanda ng City Governor ng Mount Hill City para kay Arnold dahil pareho silang nasa perfection mortal shedding stage? Sa tingin ko rin. Marami sa 13 gangster ang nagbulungan. Naisip nila na ang pagsubok na ibinigay ng City Governor ng Mount Hill City kay Arnold ay napakadali para sa kanya. Naturally, kahit na akala nila ay simple ang pagsubok, nasiyahan sila sa pagsubok.
13 taong gulang pa lang si Arnold, at isa na siyang martial cultivator sa Perfection Mortal Shedding stage. Hindi na sila magtataka kung ang isang henyo na tulad niya ay maging alagad ng City Governor ng Mount Hill City nang hindi na kailangang dumaan sa anumang pagsubok. Bahagyang sumimangot si Arnold nang marinig niya ang mga salita ng City Governor ng Mount Hill City. Hindi niya gusto ang minamaliit. Arnold, lumapit ka sa akin. Gusto kong makita kung ang pinuno ng 13 gangster ay karapat-dapat na maging junior brother ko, mahinahong sabi ni Loki habang nakatitig kay Arnold. Dito. Si Alvin at ang iba pa ay natulala pa rin sa mga salita ni Loki nang lumipat si Arnold. Hinugot niya ang mahabang espada sa likod niya. Pinalabas niya ang espada na may 3 talampakang haba habang ang mga sinag ng espada ay tumama sa direksyon ni Loki. Bagamat siya ay galit na ang City Governor ng Mount Hill City ay tila minamaliit siya, alam niyang subconsciously ang pagsubok na itinakda ng City Governor ng Mount Hill City para sa kanya ay hindi magiging kasing simple ng tila. Kaya naman, nagpasya siyang simulan kaagad ang laban. Napakabilis. Nagulat si Alvin nang matuklasan niyang si Arnold ay naging malabo ng anino gamit ang kanyang espada sa kanang mata. Sa kanyang kaliwang mata, ang bilis ni Arnold ay napakabilis din. Ang kanyang kaliwang mata ay iba sa kanyang kanang mata dahil nakuha niya ang kakayahan ng One-Eyed Devil Vulture ng eyeball. Natural, ito ay itinuturing na isa sa kanyang mga talento ngayon. Whoosh! Whoosh! Sa isang kisap lang ng mata, 13 beses nang ibinayo ni Arnold ang kanyang espada. Bawat pag-atake ay totoo. May mga nakakasilaw na sinag ng espada habang iniaagaw niya ang human rank intermediate saint sword sa kanyang kamay. Tila balak niyang mag-iwan ng 13 butas ng dugo sa katawan ni Loki gamit ang mga sinag ng espada. Ang ikinagulat ni Alvin ay ang ekspresyon ni Loki ay nanatiling kalmado mula sa simula hanggang sa huli kahit na si Arnold ay sinisingil sa kanya ng kanyang napakabilis na pag-atake. Gumalaw lamang siya nang dumating si Arnold sa kanyang harapan dala ang kanyang espada. Whoosh! Bahagyang yumuko ang kanyang mga tuhod at ipinutok ang kanyang buong pagkatao sa langit sa susunod na segundo. Tumalon siya sa hangin at iniwasan ang 13 sinag ng espada na nagmumula sa espada ni Arnold. Ito ay isang malapit na tawag. Nang makitang naiwasan ni Loki ang kanyang 13 sinag ng espada, si Arnold ay tila hindi nagulat habang siya ay yumuko paatras na may kinang sa kanyang mga mata. Kasabay nito, umatake si Loki gamit ang kanyang palad na parang kidlat. Ang palm print na nabuo gamit ang kanyang true energy ay nakatutok sa pisngi ni Arnold habang nakayuko siya. Nang malapit nang bumagsak ang palm print sa mga upuan sa gilid ng assembly hall, sumagip ang Heavenly Leader Guardian. Nang hindi gumagamit ng true energy, hinampas niya ang kanyang palm print sa hangin, at nabangga ito sa palm print ni Loki. Sumabog sila sa hangin at naglaho. Ang tanging natitira ay isang malakas na bagzo ng hangin. Niyanig ng hangin ang mga upuan sa gilid ng assembly hall. Isang tama, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Marahil ang natitirang labi sa 13 gangster ay hindi malinaw na nakita kung ano ang nangyari kanina, ngunit nakita niya ang lahat ng malinaw sa pamamagitan ng palihim na pag-activate ng strange pupil. Habang iniiwasan ni Loki ang pag-atake ni Arnold, hinampas niya ang kanyang palad kay Arnold sa hangin. Ang mabilis na bilis ng pag-atake ay hindi posible para sa isang ordinaryong martial cultivator sa Perfection Mortal Shedding stage. Gayunpaman, si Arnold ay hindi rin isang ordinaryong martial cultivator sa Perfection Mortal Shedding stage. Iyon ang dahilan kung bakit nagawa niyang iwasan ang pag-atake ni Loki nang may mga near miss. Magaling! Nakangiting sabi ng City Governor ng Mount Hill City. Si Loki ay hindi pa gumagamit ng anumang saint weapons, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Parang narinig niya ang iniisip ni Alvin, isang makitid na saber ang lumitaw sa kamay ni Loki habang siya ay bumaba mula sa himpapawid. Ang makitid na saber ay hugis gasuklay, at naglalabas ito ng malamig na aura. Whoosh! Whoosh! Habang pababa si Loki, hindi siya pinagbigyan ni Arnold ng anumang pagkakataon. Dahil alam ni Loki na wala nang magamit si Loki sa kanyang lakas, ibinato ni Arnold ang 3 talampakang haba na espada sa kanyang kamay. 5 sword ray ang nabaril sa mas mataas na bilis sa pagkakataong ito.
Ang bilis ng 5 sinag ng espada ay mas mabilis pa kaysa sa 13 sinag ng espada na ipinutok niya kanina. Kunin ang kanyang buhay habang siya ay mahina. Si Arnold ay tila hindi nagpapakita ng anumang awa sa sandaling ito. Gayunpaman, hindi natarante si Loki. Sa pagharap sa 5 sinag ng espada na parang kidlat na dumarating sa kanya, sumigaw siya sa kanyang malalim na boses, perfect timing. Kasabay nito, ang True Energy ay tumakbo ng laganap sa makitid na saber sa kanyang kamay, at pagkatapos ay binitiwan niya ito. Whoosh! Whoosh! Ang makitid na saber na pinakawalan ay nagsimulang umikot ng mabilis sa hangin na parang umiikot na pamaypay sa ibaba ng katawan ni Loki. Samantala, si Loki ay nakatayo sa ibabaw nito na parang nakatayo sa lupa. Klang! 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 Halos magkasabay na tunog ng 5 nakakatang na ingay. Nagawa ni Loki na harangan ang 5 sinag ng espada na mabilis na ipinutok ni Arnold. Para maging eksakto, ang mga sinag ng espada ay naharang ng saber na umiikot na parang pamaypay. Ano ang isang makinang na pagtatanggol diskarte? Nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Tapos na ang 2 hit. Hanggat nagawa ni Arnold na ipagtanggol ang susunod na hit, papasa siya sa pagsusulit at magiging alagad ng City Governor ng Mount Hill City. Kung ako si Arnold, buong puso kong ipagtatanggol ang pag-atake ni Loki o sisimulan ang pag-atake na parang bagyo para hindi ito makayanan ni Loki, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Halos sa sandaling natapos na ni Alvin ang pag-iisip sa sarili, si Arnold ay nagdesisyon din. Pinili niya ang huli. Inapakan niya ang magkabilang paa niya na naging sanhi ng pag-crack ng lupa. Ang nakakatakot na mga bitek ay nagmistulang sapot ng gagamba. Kasunod nito, siya ay tila naging isang espada sa kanyang sarili habang siya ay bumaril sa langit. Klang! Umalangaw-ngaw sa hangin ang isang ingay na mas nakakatang sa tenga. Sinira ng espada ni Arnold ang defensive technique ng saber na ginawa ni Loki at dumiretso sa kanya. Tila tutusukin nito ang katawan ni Loki mula sa ibaba hanggang sa kanyang ulo. Napansin ni Alvin na naging seryoso ang mukha ni Loki sa mga sandaling ito. Seryoso na siya ngayon, hindi na tulad ng dati. Bang! Itinaas niya ang kanyang paa upang tapakan ang sable sa ibaba niya at binaril sa hangin habang ginagamit niya ang impact para sa kanyang kalamangan. Sa sandaling ito, ang sable sa ibaba ng kanyang mga paa ay bumalik sa kanya sa isang perpektong arko at matibay na damapo sa kanyang kamay. Whoosh! Bumaril sa langit si Arnold gamit ang kanyang espada habang hinahabol niya si Loki. 1395. Sa kritikal na sandali, tumalikod si Loki sa hangin at bigla niyang tinapakan ang magkabilang paa. Ang shockwave na nabuo ng kanyang True Energy ay tumama ng malakas sa hangin. Bang! Isang malakas na pagsabog ang tumunog sa sandaling ito. Ang dumadagandong na shockwave ay bumaba sa mabilis na bilis habang siya ay pumutok na parang isang palaso na umaalis sa busog nito. Ito ay patungo sa espada ni Arnold. Ang isa ay pataas habang ang isa ay pababa. Ang mga sinag ng espada na unang bumangga sa sable ay nabangga ng mga sinag ng saber na parang anino nito. Para silang dalawang nakakapasong araw na sinusubukang lampasan ang isa't isa sa kalangitan. Klang! Bang! Ang banggaan ng sable at espada ay parang pagsabog ng 2 araw habang sila ay nagbanggaan. Sa mismong segundong ito, ang maliwanag na sinag na parang sikat ng araw ay nagniningning habang ang isang pagsabog ng hangin ay lumipad sa himpapawid. Isang nakakabaliw na malakas na hangin ang lumipad sa lahat ng direksyon. Habang tinatangay ang mga gamit sa Assembly Hall, ang Heavenly Leader Guardian ay gumalaw muli sa kritikal na sandali at hinarangan ang marilag at laganap na hangin. Kasabay nito, narinig ng lahat ang tunog ng pagsusuka ng dugo. Nakaluhod si Arnold sa isang tuhod, gamit ang kanyang espada bilang suporta, pagkatapos silang dalawa ay bumaba mula sa langit. Namumutla siya habang tumalsik ang subo ng dugo. Grabe ang itsura niya. Whoosh! Kasabay nito, tuloy-tuloy na lumapag si Loki sa lupa. Namumula ang kanyang pisngi. Halatang dulot iyon ng dumadagandong na mahahalagang dugo sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi siya nasaktan. Hingal. Napabuntong hininga ang lahat ng naroroon. Pareho silang nasa perfection mortal shedding stage, ngunit tinalo ni Loki si Arnold na unang umatake sa 3 tama lang.
Sa mismong sandaling ito, bukod kay Alvin, inisip ng 11 tatlong gangster na ang kanilang mga kakayahan ay hindi na kailangang banggitin sa harap ni Loki. Siya ay karapat-dapat na maging alagad ng Master City Gobernador, marami sa kanila ang bulala sa loob. Ang pagkilala sa isang tao sa pamamagitan ng kanyang reputasyon ay hindi kasing ganda ng pakikipagkita sa kanila ng personal. Lubos silang kumbinsido sa kakayahan ni Loki ngayon. Itong kakayahan ni Loki. Natatakot akong naabot na nito ang rurok ng Perfection Mortal Shedding Stage. Sa tingin ko, isang hakbang na lang siya mula sa pagpasok sa Paramount Mortal Shedding Stage, naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang nakatingin kay Loki. Uminom si Arnold ng hilang medicinal pill. Pagkatapos niyang bahagyang gumaling, sinabi niya sa City Governor ng Mount Hill City na may mapait na ekspresyon sa kanyang mukha, natalo ako sa 3 tama. Sa kasalukuyan, walang nag-isip na ang City Governor ng Mount Hill City ay nagbigay kay Arnold ng perpektong pagsubok. Nabigo si Arnold sa pagsusulit na tila perpekto sa simula. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kukunin kita bilang aking disipulo kung kaya mong tiisin ang 3 hit at manatiling hindi matatalo ni Loki 1 buwan mula ngayon. Maaari kang bumalik ngayon, sabi ng City Governor ng Mount Hill City habang nakatingin kay Arnold. Salamat, Master City Governor. Lumiwanag ang mga mata ni Arnold nang marinig na bibigyan siya ng isa pang pagkakataon. Agad siyang umalis sa Assembly Hall pagkatapos niyang tumayo at bumalik sa Latent Dragon Camp para magtanim. Pagkaalis niya, lahat ay itinoon ang kanilang mga mata kay Loki. Ang lakas na ipinakita ni Loki kanina ay nagulat sa lahat. Sa sandaling ito, bumalik si Loki sa kanyang posisyon sa likod ng City Governor ng Mount Hill City. Nanatiling malamig ang ekspresyon niya gaya ng kanina. Narinig ko na may tao sa 13 gangster na nanggaling din sa Mortal Continent. Tanong ng City Governor ng Mount Hill City habang sinusulyapan ang natitirang 12 gangster. Master City Gobernador. Lumapit si Alvin. Master City Governor, si Alvin ay naging isa sa 13 gangster sa unang araw ng pagsali sa Latent Dragon Camp. Nakapasok siya sa Mastery Mortal Shedding Stage 1 buwan na ang nakakaraan at tinalo si Larry na nasa parerong sabi ng Heavenly Leader Guardian. Si Larry ay, natural, naruroon sa eksena. Bahagyang naging solemn na ang kanyang mukha nang marinig niya ang mga salita ng Heavenly Leader Guardian. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao habang nanginginig ang kanyang katawan. Hinding-hindi niya makakalimutan ang kahihiyan na naranasan niya noong 1 buwan. Alvin, pagsisisihan mo ito. Gagawin kong pagsisihan mo ito. Tinitigan ni Larry ang likod ni Alvin at umungol sa kanyang puso. Mastery Mortal Shedding Stage. Hindi ba't nasa Intermediate Mortal Shedding Stage ka lang? Nakakunot ang noo ng City Governor ng Mount Hill City matapos niyang marinig ang sinabi ng Heavenly Leader Guardian. Alam ni Alvin na nalantad ang kanyang cultivation base matapos niyang marinig ang mga salita ng City Governor ng Mount Hill City. Gayunpaman, hindi niya iyon pinansin. Wala siyang dapat itago dahil wala naman siyang ginawang krimen. Ang mga salita ng City Governor ng Mount Hill City ay nagulat sa lahat, kabilang ang Heavenly Leader Guardian. Napasigaw siya ng malakas, Intermediate Mortal Shedding Stage. Kasunod nito, ginawa niya ang spiritual secret tactic para suriin ang cultivation base ni Alvin. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang malaman ang resulta. Siya. Nasa Intermediate Mortal Shedding Stage talaga siya. Alvin, ikaw. Nasa Intermediate Mortal Shedding Stage ka lang. Oo. Tumango si Alvin. Naramdaman niya ang spiritual energy na nagmumula sa Heavenly Leader Guardian kaya alam niyang sinusuri niya ang kanyang cultivation base. Sa sandaling ito, 2 tao ang bumulalas ng malakas, imposible. Si Larry ang natalo ni Alvin noong 1 buwan, at si Zilong na natalo niya kahapon lang. Pareho silang nakalaban ni Alvin noon kaya alam nila kung gaano kalakas si Alvin. Gayunpaman, hindi sila makapaniwala na ang cultivation base ni Alvin ay nasa Intermediate Mortal Shedding Stage lamang. Pareho naming sinuri ni Master City Governor ang cultivation base ni Alvin gamit ang spiritual secret tactic. Ang kanyang cultivation base ay talagang nasa Intermediate Mortal Shedding Stage. Ang Heavenly Leader Guardian ay mahinang nginisyon at pinandilatan sina Larry at Zilong. Bakit?
Nagdududa ka ba kay Master City Governor at sa mga salita ko? Pareho ba kayong nagkakamali dahil matanda na tayo? Hindi ko yun sinasadya. Sinabi ni Larry at Zilong. Napagtanto ni Larry at Zilong na umalis sila sa linya at agad na tumingin sa ibaba. Sa sandaling ito, ang 11 13 gangster, kabilang si Luisa, ay nakatingin kay Alvin sa ibang paraan. Isang tao sa Intermediate Mortal Shedding Stage ang natalo kay Larry na nasa Mastery Mortal Shedding Stage. Ilang araw ang nakalipas, si Luisa ay nakalusot sa Mastery Mortal Shedding Stage at tinalo si Larry na nasa parehong level. Kalaunan, si Zilong na nakalusot sa Mastery Mortal Shedding Stage ay tinalo si Luisa, sabi ni Blaze na nasa rangkang no. 2 sa 13 gangster sa sandaling ito. Kahapon lang. Tinalo ni Alvin si Zilong sa isang suntok lang. Sabi ni Blaze. Ang kanyang tingin ay komplikado nang tumingin siya kay Alvin. Nasaksihan niya ang laban ni Alvin kahapon. Sa oras na iyon, halos sigurado siyang si Alvin ay kapareho niya. Naisip niyang si Alvin ay nasa tuktok din ng Mastery Mortal Shedding Stage. Gayunpaman, sa pamamagitan ng tseke ng City Governor ng Mount Hill City at ng Heavenly Leader Guardian na parehong powerhouse sa Saint Rudiment Stage ngayon, nalaman niya na si Alvin ay isa lamang martial cultivator sa Intermediate Mortal Shedding Stage. Si Alvin ay, nasa Intermediate Mortal Shedding Stage lang ba ang iyong cultivation base? Hindi makapaniwalang tanong ni Luisa. Oo. Tumango si Alvin. Kung gayon, paano kung 3 buwan na ang nakalipas? Noong una mong talunin si Zilong, ano ang iyong cultivation base noon? Tanong ulit ni Luisa. Nang matapos magsalita si Luisa, naalala ng natitirang 13 gangster at ng Heavenly Leader Guardian na natalo ni Alvin si Zilong isang beses bago siya nakalusot 3 buwan na ang nakakaraan. Si Alvin ay hindi gumanap ng anumang natatanging kakayahan noon. Tinalo niya si Zilong gamit ang bentahe ng archery. 3 buwan na ang nakalipas. Nasa early mortal shedding stage ako, sabi ni Alvin. Bang! Para bang ang mga salita ni Alvin ay nagdulot ng 1,000 alon. Muli niyang ginulat ang lahat. Ang ibig mo bang sabihin? Nasa early mortal shedding stage ka lang noong talunin mo sina Zilong at Evan at naging isa sa 13 gangster noon. Huminga ng malalim si Luisa. Oo. Tumango si Alvin. Sa sandaling ito, karamihan sa kanila ay tumingin kay Alvin na parang nakatingin sila sa isang halimaw. Nakakuha siya ng pwesto sa 13 gangsters noong nasa early mortal shedding stage pa lang siya. Nakakabaliw iyon. Walang kwenta talaga sina Larry at Zilong. Talagang pinahiya nila kaming mga martial cultivators sa Mastery Mortal Shedding Stage. Ni hindi nila kayang labanan ng isang martial cultivator sa Intermediate Mortal Shedding Stage, palihim na panunuyan ni Jake na nirerango ang no. 5 sa 13 gangsters. Ngayon ay mas kumpiyansa siya sa pagtalo kay Alvin. Si Alvin ay isa lamang martial cultivator sa Intermediate Mortal Shedding Stage. Siya ay wala sa kanya. Sa sandaling ito, tila nakalimutan niya na natalo ni Alvin si Zilong noong siya ay nasa early mortal shedding stage pa lamang. Ang Zilong na kilala bilang walang talo sa mga nasa intermediate mortal shedding stage sa mga hangganan ng Mount Hill City. Si Loki na tila nainas matapos talunin si Arnold ay natuwa matapos marinig ang tungkol kay Alvin at sa kanyang mga nagawa. Sinimulan niyang obserbahan si Alvin. Ang taong ito ay tila pambihira, isang henyong martial cultivator mula sa mortal continent na katulad niya. Ang early mortal shedding stage na tinatalo ang intermediate mortal shedding stage. Pagkatapos makapasok sa intermediate mortal shedding stage, natalo mo ang 2 martial cultivator sa mastery mortal shedding stage. Iba na talaga ngayon ang paraan ng pagtingin ng City Governor ng Mount Hill City kay Alvin. Ang pangalan mo ba ay Alvin? Oo. Tumango si Alvin. Alvin, kung hindi ako nagkakamali, hindi ka dapat maging ganap na tao. Tanong ng City Governor ng Mount Hill City. Hindi ganap na tao. Natigilan si Alvin. Nang mapansin ang reaksyon ni Alvin, sigurado ang City Governor ng Mount Hill City sa kanyang espekulasyon, parang hindi ka talaga ganap na tao. Isa sa mga magulang mo ay Saint Beast, tama ba ako?
Ito ay dapat na Saint Beast na may malakas na pangangatawan. Sanhayop. Sa sandaling matapos magsalita ang City Governor ng Mount Hill City, tumingin ang lahat kay Alvin. Tanging ang mga taong tulad mo na nilikha ng isang tao at isang Saint Beast ang magiging napakalakas dahil sa iyong makapangyarihang pangangatawan, isang nakakaalam na sinag ang sumilay sa mga mata ng City Governor ng Mount Hill City. Alvin, tama ba ang nakuha ko? Si Alvin ay nakasulat sa buong mukha niya ng pagkabigla. Hindi niya inaasahan na ang City Governor ng Mount Hill City ay magkakaroon ng ganoong kabangges na mga mata. Nakapagtataka na nagawa niyang malaman kung bakit nagawang talunin ni Alvin ang kanyang mga kalaban na nasa mas mataas na antas ng madali ay dahil sa kanyang makapangyarihang pangangatawan. Nagulat din ang iba. Kaya si Alvin ay nilikha ng isang tao at isang Saint Beast. Hindi nakakagulat na kaya niyang talunin ang mga kalaban na nasa mas mataas na antas kaysa sa kanya. Parang namanan niya ang malakas na pangangatawan ng Saint Beast. Marami sa kanila ang nagpakita ng takot nang tumingin sila kay Alvin. To be blunt, he's a bastard, malamig na sambit ni Jake at nandidiri, nagawa lang niyang talunin ang mga tao sa mas mataas na antas dahil nakikipaglaban siya sa basura. Kung aawayin niya ako, sigurado akong matatalo ko siya sa 2 hanggang 3 galaw. Sinadya niyang sinulyapan sina Larry at Zilong habang nagsasalita. Ang dalawa sa kanila ay nagkaroon ng matinding pagbabago ng ekspresyon ng may bakas ng galit na napuno sa kanilang mga mata. 1396. Bagamat galit sa sinabi ni Jake, sina Larry at Zilong ay hindi nang ahas na gumawa ng anuman. Ang magagawa lang nila ay tanggapin ito nang walang sinasabi, ang dahilan ay dahil alam nilang hindi sila katugman ni Jake. Kung ikukumpara kina Larry at Zilong, iba ang naging tugon ni Alvin nang marinig ang sinabi ni Jake. Bastard! Matalo kaya niya ako sa 2 hanggang 3 hit. Ang kanyang mukha ay naging seryoso habang ang isang mabangis na kinang ay kumikinang sa kanyang mga mata. Nang lumingon siya at tumingin kay Jake na may planong lumaban, isang malakas na sigaw ang narinig. How dare you! Ang boses ng City Governor ng Mount Hill City ay umalangaw-ngaw na parang kulog na tila yumanig sa buong Assembly Hall. Kasabay nito, nagulat din si Alvin. Bang! Bago tumingin si Alvin sa City Governor ng Mount Hill City, nakita niya ang katawan ni Jake na nanginginig at bumaril patungo sa haligi sa Assembly Hall na parang araw na umaalis sa busog nito. Bahagyang yumanig ang haligi nang mahulog ang alikabok mula rito. Kasunod nito, si Jake ay bumagsak sa lupa sa tabi ng haligi habang patuloy na dumura ng mga subo ng dugo. Grabe ang itsura niya. Master City Governor. Jake ay sorry. Jake ay sorry. Hindi pinansin ang kanyang mga pinsala, lumuhad si Jake sa lupa sa harap ng City Governor ng Mount Hill City habang nauutal. How dare you? Jake. How dare you be so rude to Master City Governor? Ang Heavenly Leader Guardian ay mukhang nabigla din. Pasensya ka na ha. Alam mo ba kung ano ang ginawa mong mali? Ang gobernador ng lungsod ng Mount Hill City ay nanunuya at nagsabi. Mali akong nagbulalas ng katarantiduhan sa harap ng Master City Governor, sabi ni Jake sa kanyang nanginginig na boses habang nakatutok ang kanyang ulo sa lupa. Nang marinig ang sinabi ni Jake, pinandilatan siya ng City Governor ng Mount Hill City at mahinahong sinabi, mamamatay ka kung uulitin mo muli ang parehong pagkakamali. Sa kabila ng kalmadong pananaw, malinaw na may halong pumatay sa kanyang tono. Salamat, Master City Governor. Nagpasalamat kaagad si Jake sa kanya. Tumayo siya at uminom ng hilang medicinal pill. Ang paraan ng pagtingin niya kay Alvin muli ay puno ng lamig at hinanakit. Sa mismong sandaling iyon, hindi niya mapigilan ang galit sa kanya. Hindi siya naglakas loob na sisihin ang City Governor ng Mount Hill City, kaya itinuro niya ito kay Alvin sa halip, Alvin, kung hindi dahil sa iyo, hindi ko sana ginulo si Master City Governor. Kasalanan mo ang lahat. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon, papatayin kita. Papatayin talaga kita. Napaisip si Jake at halos mapasigaw ng malakas. Bagamat wala siyang ideya kung ano ang iniisip ni Jake, nang makita ang mga mata ni Jake na puno ng kagustuhang pumatay, naisip ni Alvin na ang pagpatay ang nasa isip ni Jake. Jake!
Sa sandaling iyon, sumilay din sa kanyang mga mata ang isang kislap na may kagustuhang pumatay. Alvin, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Tama ba ang espekulasyon ko? Ang City Governor ng Mount Hill City ay muling bumaling kay Alvin. Ang lamig sa kanyang mukha ay wala kahit saan upang makita. Napalitan ito ng ngiti sa halip habang nagtatanong. Dahil doon ay lalong naging kakilakilabot si Jake. Master City Governor, hindi ako inapo ng tao at Saint Beast, matapat na sagot ni Alvin. Hindi ikaw. Sumimangot ang City Governor ng Mount Hill City at nagsabi habang mukhang naliligaw, hindi tama iyan. Paano ka magkakaroon ng kakayahang talunin ang mga taong mas mataas ang antas kaysa sa iyo kung hindi ka inapo ng isang tao at isang Saint Beast? O marahil, tao ka ba na nabuo mula sa isang Saint Beast? Nagliwanag ang mga mata ng City Governor ng Mount Hill City habang mahinang bumulong sa sarili. Bagamat mahinang bumubulong ang City Governor ng Mount Hill City, napakatahimik ng Assembly Hall na halos lahat ng naruroon ay narinig ang kanyang sinabi. Si Alvin ay muling inilagay sa limelight. Ang tao ay nabuo mula sa isang Saint Beast. Nang marinig ang teorya ng gobernador na lalong nagiging katawa-tawa, hindi mapigilan ni Alvin ang mapangiti. Master City Governor, hindi lang ako descendant ng tao at Saint Beast, pero hindi ako tao na nabuo mula sa Saint Beast. Isa akong purong tao na martial cultivator. Imposible. Sumangayon ang City Governor ng Mount Hill City habang umiiling, kung isa kang purong tao na martial cultivator, imposibleng magkaroon ka ng napakalakas na kakayahan na talunin ang mga taong mas mataas kaysa sa iyo. Tama. Paanong posible iyon? Mukhang talagang tinatago ni Alvin ang kanyang pagkakakilanlan. I bet kahit gaano pa niya ipaliwanag ang sarili niya, hindi na niya itatago ang katotohanan. Marami sa kanila ang nagbulungan. Master City Governor, sabi ni Alvin habang nakatingin sa City Governor ng Mount Hill City, alam kong may tinatawag na body verification stone sa Dow Marshall Saint Land. Bagamat hindi nakakatulong ang body verification stone sa pakikipaglaban, maaari nitong i-verify kung ang isang tao ay nabuo mula sa isang Saint Beast o isang inapo ng isang tao at isang Saint Beast. Body verification stone. Napakunot ang noo ng City Governor ng Mount Hill City nang marinig ang sinabi ni Alvin. Bagaman ang body verification stone ay hindi isang bagay na hindi kapanipaniwala kung saan kahit isang Saint Inscription Master ay magagawang ukitin ito, wala kaming ganoong bagay sa Mount Hill City. Ang sinabi ng City Governor ng Mount Hill City ay muling lumikha ng kaguluhan. Ang likaw ni Alvin. Hiningi pa rin niya iyon kahit alam niyang walang body verification stone sa ating Mount Hill City. Sa tingin ko sinasadya niya ito. Talaga bang iniisip niya na maniniwala kami na siya ay isang purong tao kung binanggit niya ang body verification stone? Marami sa kanila ang muling nagbulungan. Sa pagkakataong ito, kahit si Luisa ay hindi maiwasang magmukhang nag-aalinlangan habang muling tumingin kay Alvin. Kung tutuusin, ang kakayahan na nagawa niyang talunin ang mga taong mas mataas ang antas sa kanya ay hindi maisip. Hindi rin siya naniniwala na isa itong purong tao na martial cultivator. Sa buong mahabang kasaysayan ng Dow Marshall Saint Land, hindi pa niya narinig ang tungkol sa isang taong martial cultivator. Maging ang maalamat na powerhouse na may 81 Saint Veins na nakabukas ay nagtataglay ng kakayahang talunin ang mga taong mas mataas ang antas sa kanya pagkatapos makapasok sa stage ng Saint Rudiment. Kung gayon, wala akong magagawa tungkol dito, nagkibit balikat si Alvin at parang isang mandar ambong, gayon din, kung ako ay isang tao na martial cultivator o hindi, sa palagay ko ay hindi iyon makakaapekto sa akin. Nang akala ng karamihan sa kanila ay matatapos na ang usapin, bumaligtad ang mga pangyayari. Master City Governor, nabalitaan ko na nakakuha ng body verification stone ang Ninth Brother kalahating buwan na ang nakalipas. Gusto niyang i-auction ito sa Rare Treasure Pavilion, ngunit naisip niya na hindi ito ibebenta sa perpektong presyo, kaya itinago niya ito sa kanya, sabi ng The Heavenly Leader Guardian sa City Governor ng Mount Hill City. Ang Heavenly Hero Guardian. Siya ang may body verification stone. Nagliwanag ang mga mata ng City Governor ng Mount Hill City. Ikaw, kunin mo na ngayon ang Heavenly Hero Guardian.
Ang Heavenly Hero Guardian ay ang ika-9 na kapatid na binanggit ng Heavenly Leader Guardian. Nireranggo niya ang No. 36 na tagapangalaga sa gobernador ng lungsod ng estate ng Mount Hill City. Tinawag siya ng mga tao na Heavenly Hero Guardian, ngunit kilala siya sa publiko bilang Roman. Oo, sagot ng Heavenly Leader Guardian at umalis. Samantala, marami sa kanila ang nagsimulang magsaya sa paghihirap ni Alvin. Mukhang bumagsak ang plano ni Alvin. Gayunpaman, kalmado si Alvin habang hinarap niya ang pangungutya. Siya ay napakakul na siya ay mananatiling pareho kahit na ang Mount Tai ay gumuho sa harap niya. Napansin ng City Governor ng Mount Hill City ang pagiging mahinahon ni Alvin. Hindi niya maiwasang magduda. Talaga bang hindi natatakot si Alvin na masuri ang sarili gamit ang body verification stone? O sinusubukan niyang i-mystify ito at ayaw sumuko hanggang sa huling segundo? Si Loki, na nakatayo sa likod ng City Governor ng Mount Hill City, ay may pag-aalinlangan din sa kanyang mga mata. Master City Gobernador. Hindi nagtagal, bumalik ang Heavenly Leader Guardian na may dalang ibang tao. Ang Heavenly Hero Guardian ang nagreranggo sa No. 6 sa 36 Guardians, si Roman. Magalang na yumuko si Roman patungo sa City Governor ng Mount Hill City. Heavenly Hero Guardian, narinig ko mula sa Heavenly Leader Guardian na nakakuha ka ng body verification stone kanina. Nagkomento ang City Governor ng Mount Hill City. Oo, Master City Governor. Tumanggaw si Roman. Pwede ko bang hiramin? Tanong ng City Governor ng Mount Hill City. Siyempre naman. Agad na tumanggaw si Roman at pagkatapos ay itinaas ang kanyang braso. Isang maliit at malinaw na kristal na bato ang lumitaw sa kanyang kamay, na tila isang hindi regular na kristal. Pagkatapos ay ibinigay niya ang maliit na bato sa City Governor ng Mount Hill City. Ito ba ang body verification stone? Tiningnan ni Alvin ang maliit na bato na ibinigay ni Roman sa gobernador. Bagamat narinig niya ang tungkol sa pagkakaroon ng body verification stone, hindi pa niya nakita ang isa. First time niya itong makita ngayon. Ang body verification stone ay katulad ng Demon Revelation Mirror sa Cloud Continent, ngunit may pagkakaiba sa pagitan nila. Habang ang body verification stone ay ibinigay sa City Governor ng Mount Hill City, bukod kay Roman, lahat ay nakatutok dito. Gusto nilang makita kung sinusubukan silang iligaw ni Alvin kanina. Si Roman lang ang nakanganga kay Alvin sa pagkataranta. Habang papunta sa Assembly Hall, narinig niya mula sa Heavenly Leader Guardian na si Alvin ay nasa early mortal shedding stage pa lang noong dinala niya siya rito noon. Wala siyang ideya na si Alvin ay nakalusot na sa intermediate mortal shedding stage ngayon at natalo ang dalawang mastery mortal shedding stage na martial cultivators ng magkasunod. Hindi niya ito pinaniwalaan sa simula, ngunit kinailangan niya dahil sinabi sa kanya ng Heavenly Leader Guardian na ang Master City Governor at siya mismo ang nakasaksi nito. Ngayon, alam na niya ang layunin ng gobernador na humiram ng body verification stone sa kanya. Ito ay para ma-verify kung si Alvin ay isang purong tao na martial cultivator. Freewa. Sa sandaling iyon, isang malambot na singsing na nakatawag din ng atensyon ni Roman ang narinig. Hinawakan ng gobernador ng Mount City ang body verification stone sa kanyang kamay habang binibigyan ito ng true energy, na naging sanhi ng pagkislap ng Saint Inscription dito. Habang lumiwanag ang Saint Inscription, isang nakasisilaw na ningning ang tumaas. Hindi nagtagal, lumitaw sa hangin ang isang harang na tila salamin na may makikitang silhouette. Silhouette iyon ni Alvin. Gayunpaman, nanatiling pareho ang kanyang refleksyon sa salamin. Dapat malaman ng isa na kung ang isang tao ay nabuo mula sa isang Saint Beast, ang mirror image barrier na nabuo mula sa body verification stone ay magpapakita ng tunay na anyo ng Saint Beast dito. Kung ang tao ay isang inapo ng isang tao at isang Saint Beast, isang silhouette ng Saint Beast ang lilito sa likod ng tao kapag nakatutok sa kanya ang mirror image barrier. Gayunpaman, wala sa mga iyon ang nangyari. Ang gobernador ang unang nag-react. Bagamat lumabas na ang resulta mula sa body verification stone, nagulat pa rin siya habang tinanong niya, ikaw? Tao ba talaga? Si Alvin ay isang purong tao na martial cultivator.
May problema ba sa body verification stone? Hindi naman dapat. Bilang Heavenly Leader Guardian, ang Heavenly Hero Guardian at Loki ay bumalik sa realidad, lahat ng iba ay sunod-sunod na napabuntong hininga at hindi mapigilan ang kanilang boses habang nag-uusap sila sa isa't isa. Gamit si Jake bilang babala, hindi sila nang ahas na maging bastos sa harap ng gobernador ng Mount City. Ano? Master City Governor, hanggang ngayon hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Hindi inaasahan ni Alvin na magtatanong ng ganyan ang gobernador ngayon. Medyo natahimik siya sa mga sandaling iyon. 1397. Nang marinig ni Alvin ang pagtatanong sa kanya ng ganoong tanong, medyo napahiya ang City Governor ng Mount Hill City. Sigurado siya na si Alvin ay hindi isang purong tao na martial cultivator sa simula. Gayunpaman, ngayong nasa harap na niya ang katotohanan, kailangan niyang paniwalaan ito. Alvin, ayaw mo bang sabihin sa akin kung paano mo nagawang talunin ang mga taong mas mataas ang antas kaysa sa iyo? Tanong ng City Governor ng Mount Hill City. Sa sandaling iyon, kasama ang Heavenly Leader Guardian at ang Heavenly Hero Guardian, lahat ay tumingin kay Alvin na may nagninangas na pagnanasa. Na-curious din sila tungkol doon. Master City Governor, talagang tama ka tungkol sa isang bagay, sabi ni Alvin sa gobernador, alinang. Ang aking katawan ay talagang mas malakas kaysa sa isang ordinaryong tao. Nagningning ang mga mata ng gobernador. Gayunpaman, ang aking malakas na katawan ay walang kinalaman sa Saint Beast. Ito ay nagmula sa isang engkwentro ko noon, sabi ni Alvin sa isang hininga. Naningkit ang mga mata ng lahat nang marinig ang sinabi niya. Ang kasakiman ay patuloy na lumago sa kanila. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ni Alvin ay pumatay sa kasakiman na umuusbong sa kanila. Nakakita ako ng kakaibang spirit fruit sa panahon ng encounter na iyon at ang aking katawan ay dumaan sa pagbabago matapos itong ubusin. Nakapunta na ako sa lugar na iyon para maghanap ng parehong spiritual fruit maraming beses pagkatapos noon, ngunit wala akong mahanap, patuloy ni Alvin. Hindi ko alam na may ganito palang spirit fruit sa mundong ito. Marahil ay swerte mo lang na natagpuan mo ito, buntong hininga ang City Governor ng Mount Hill City. Sumangayon din ang iba. Alvin, itinago mo iyon sa akin ng napakatagal na panahon. Kaya, isa ka lang early mortal shedding stage martial cultivator noong bumalik ka sa akin noon, reklamo ni Roman sa pamamagitan ng True Energy Voice Transmission habang nakatingin kay Alvin. Palagay ko hindi ko nabanggit na hindi ako martial cultivator sa early mortal shedding stage noon. Hindi ko sinabi sa iyo na isa rin akong intermediate mortal shedding stage martial cultivator, kibot balikat ni Alvin at sumagot sa pamamagitan ng True Energy Voice Transmission. Ikaw. Natahimik si Roman. Ngayong naisip niya ito, talagang hindi sinabi ni Alvin na siya ay isang martial cultivator sa early mortal shedding stage. Hindi rin niya sinabi na isa siyang intermediate mortal shedding stage martial cultivator. Si Roman lang ang nag-assume niyan mula pa noong una. Heavenly Hero Guardian, nabalitaan kong ikaw ang nagdala kay Alvin dito. Tatandaan ko ang ginawa mo, sabi ng City Governor ng Mount Hill City kay Roman matapos ibalik sa kanya ang body verification stone. Master City Governor, tama lang na gawin ko ito, sabi kaagad ni Roman. Gayunpaman, may saya na mahirap itago sa kanyang mga mata. Master City Governor, kung wala nang iba pa, atras ako, muling sabi ni Roman. Pwede ka nang umalis. Tumango ang City Governor ng Mount Hill City. Pagkaalis ni Roman sa Assembly Hall, muli itong natahimik. Ang 11 sa 13 gangster ay nakatingin kay Alvin na may inggit at selos ngayon. Nakakita siya ng ganoong spirit fruit. Si Alvin ay may katawa-tawang swerte. Iyon ang iniisip ng karamihan sa kanila. Natural, ang ilan sa kanila ay mukhang kakilakilabot, halimbawa, sina Larry, Zilong, at Jake. Matapos masulyapan si Alvin, si Loki, na nakatayo sa likod ng City Governor ng Mount Hill City, ay pumikit para makatipid ng kanyang enerhiya. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Bumalik tayo sa negosyo. Nang muling magsalita ang City Governor ng Mount Hill City, muling inilipat ng lahat ang kanilang atensyon mula kay Alvin sa kanya.
Alam nila na negosyo ang pag-uusapan ngayon ng gobernador. Ito ay hindi mahirap para sa isa upang malaman kung ano ito ay magiging. Ito ay dapat na isang bagay tungkol sa pagsubok. Ang gobernador ay pipili ng 2 hanggang 3 tao na nakamit ang namumukod tanging resulta sa pagsusulit at gagawin silang mga alagad niya. Sa sandaling iyon, bukod kay Alvin, lahat ng nasa 13 gangster ay puno ng pag-asa. Ang pagsusulit ay magaganap bukas at ito ay ibabatay sa isang sistema ng punto. Ang 2 taong makakakuha ng pinakamaraming puntos ay magiging aking mga alagad. Sinulyapan ng City Governor ng Mount Hill City ang 12 sa kanila kasama na si Alvin. Si Arnold ay hindi kasama sa grupo. Nang marinig ang sinabi ng gobernador, bumilis ang karamihan sa kanilang mga hininga. The reason why I asked all you here is to inform all of you that you can choose to go solo or form a team in the test tomorrow. Of course, you're only allowed to team up with one person, the governor proceeded to speak. Pwede ba tayong bumuo ng team? Sa sandaling iyon, nagningning ang kanilang mga mata. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ng City Governor ng Mount Hill City ay nagpalaglag ng kanilang mga panga. Ngunit ang mga makakasama sa pagsusulit ay kailangang magdala ng isang miyembro mula sa Latent Dragon Camp na hindi kabilang sa 13 gangster. Gayun din, ang mga puntos na nakamit nilang 2 ay kailangang hatiin sa 3 kung saan ang duo ay makakakuha ng tig-1 puntos habang ang huling puntos ay ibibigay sa Latent Dragon Camp na miyembro na hindi mula sa 13 gangsters. Ang bagong kondisyong ito ay ginulo ang karamihan sa kanilang mga plano. Kailangan ba iyon? Maayos naman sila sa pagsasama-sama. Gayunpaman, hindi nila matanggap na ibahagi ang kanilang mga puntos sa ibang tao. Sa sandaling iyon, karamihan sa kanila ay nagpasya na mag-isa sa pagsusulit. Magsama-sama. Nang banggitin ng City Governor ng Mount Hill City na maaari silang magsama-sama sa pagsusulit, tumingin kaagad si Luisa kay Alvin ng may pag-asa. Mas malaki ang tsansa na manalo siya kung makikipagtulungan siya kay Alvin. Gayunpaman, tumingin siya sa malayo, nakaramdam ng kaunting pagkabalisa pagkatapos idagdag ng gobernador ang kondisyon. Bagamat alam niyang tiyak na hindi siya tatanggihan ni Alvin kung ipipilit niya, maaari ba siyang maging napakamakasarili? Talagang hindi. Ito ay magiging katanggap-tanggap kung siya ay makikipagtambol kay Alvin at ibahagi ang kanilang mga puntos sa isa't isa. Ngayon, gayunpaman, kailangan nilang magdala ng pasanin sa kanila kung gusto niyang makipagtambol sa kanya. Hindi lang iyon. Higit sa lahat, kailangan nilang ibahagi ang kanilang mga puntos sa pasanin kung saan sila ay kukuha ng 3 bahagi ng mga puntos. Luisa, magsama tayo. Nang si Luisa ay handa ng mag-isa, isang boses ang pumasok sa kanyang pandinig na malakas at malinaw na nagpanginig sa kanya. Kasunod nito, napatingin siya sa binata na naka-purple na nakangiti sa kanya sa sandaling iyon. Si Alvin ang tinitingnan niya kanina. Ang True Energy Voice Transmission ay nagmula kay Alvin. Nabalik siya sa katinoan matapos matarante sa gulat. Alvin, alam ko ang iyong mabait na intensyon, ngunit hindi kita mahatak dito, sabi ni Luisa. Ay drag ako. Ngumiti si Alvin. Iniisip niya kung anong uri ng ekspresyon ang mayroon si Luisa kapag nalaman niyang wala siyang interes na maging disipulo ng City Governor ng Mount Hill City. Bagamat tinanggihan ni Luisa ang kanyang kahilingan, hindi siya sumuko ng ganoon na lamang. Kung iyon ang desisyon mo, iiwas ako sa pagsubok na itinakda ng Master City Governor, sabi ni Alvin kay Luisa sa pamamagitan ng True Energy Voice Transmission. Ikaw. Nang makinig kay Alvin ay parang batang nag-aalboroto, si Luisa ay natahimik ng ilang sandali. Alvin, itigil mo na ang panggugulo. Hindi ako nakikialam. Seryoso ako, seryosong sabi ni Alvin. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ni Luisa na talaga, hindi siya nanggugulo. Sa kalaunan, nakompromiso siya at nagpasya na makipagtulungan sa kanya. Kung talagang susuko si Alvin sa iba dahil sa kanya, hinding-hindi niya mapapatawad ang sarili niya sa buong buhay niya. Naturally, alam niyang ginagawa niya iyon para tulungan siya at nagpapasalamat siya.
Nang umalis ang city governor ng Mount Hill City kasama si Loki, si Alvin at ang iba pa ay bumalik sa Latent Dragon Camp. Samantala, wala na ang Heavenly Leader Guardian nang umalis si Alvin at ang iba pa sa Assembly Hall. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Gayunpaman, wala sa kanila ang nagmamalasakit sa pag-alis ng Heavenly Leader Guardian. Ang Heavenly Leader Guardian ay kilala na misteryoso sa kanyang kinaroroonan, kaya hindi na sila nagulat sa kanyang pagkawala. Alvin, kung tayo ay magsasama-sama, kailangan nating maghanap ng ibang tao na makakasama natin, sabi ni Luisa sa pamamagitan ng True Energy Voice Transmission habang pabalik. Tumango si Alvin. May kandidato akong iniisip. 1398. May naiisip ka ng kandidato. Nagulat si Luisa. Manam. Tumango si Alvin. Bagamat tila nagmamadali siyang makipagtambol kay Luisa, talagang pinag-isipan niya ito ng mabuti. Hindi siya interesadong maging disipulo ng City Governor ng Mount Hill City, gusto lang niyang tulungan si Luisa. Natural, tinuring niya si Luisa bilang isang normal na kaibigan. Ang dahilan kung bakit niya ito ginawa ay dahil sa paalala na ibinigay nito sa kanya noon. Sa unang pagkakataon nang makilala niya si Luisa, may ipinaalala ito sa kanya sa kabila ng hindi nila pagiging malapit sa isa't isa. Hindi man siya nakatakas sa nangyari dahil sa paalala nito, subconsciously, pakiramdam niya ay may utang na loob siya rito. Ngayon, magagamit niya ang pagkakataong ito para ibalik ang pabor. Natural, ibabalik lamang niya ang pabor kung matagumpay na naging alagad ng City Governor ng Mount Hill City si Luisa. Sino iyon? Curious na tanong ni Luisa. Louie, sabi ni Alvin habang nakangiti. Si Luisa ang tanging taong malapit niya sa Latent Dragon Camp. Sa iba pa, wala siyang maisip na iba na medyo pamilyar sa kanya kaysa kay Louie. Pero, kung magsasama-sama tayo at dalhin si Louie, ang mga puntos na makukuha natin ay mahahati sa 3, sabi ni Luisa habang nakakunot ang noo, hindi ba magiging dehado iyon? So, sa tingin mo ba mas mataas ang chance mo kapag nag-solo ka sa test kasama ang iba? O sa tingin mo ba mas mataas ang chance mo kung makikipagtambalan ka sa akin? Tanong ni Alvin habang nakangiti. Siyempre, mas mataas ang chance kung makasama ka. Dehado lang ito para sa iyo, pilit na ngumiti si Luisa. Gagawin namin ito hanggat mas kumpiyansa ka kung makikipagtulungan ka sa akin. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin, paniniguro ni Alvin. Nag-usap sina Alvin at Luisa sa pamamagitan ng True Energy Voice Transmission habang nauuna silang naglalakad, kaya walang nakarinig sa kanilang pinag-uusapan. Gayunpaman, may isang pares ng mapang-asar na mga mata na nakatitig sa kanyang likuran. Alvin. Darfield. Palihim na itinikom ni Zilong ang kanyang mga ngipin habang nakatitig sa likod ni Alvin. Medyo gumaling lang ang pinsalang ibinigay sa kanya ni Alvin kahapon. Hindi siya ganap na gagaling kahit na dumating ang bukas. Hindi niya maiwasang maramdaman ang isang mapanlinlang na apoy na nag-aapoy sa kanya nang maalala niya na kailangan niyang sumama sa mahalagang pagsubok bukas dahil sa kanyang pinsala na dulot ni Alvin. Nakaramdam siya ng matinding sama ng loob. Nagalit siya kay Alvin. Hindi na siya makapaghintay na punitin si Alvin. Naturally, napansin ni Alvin ang mapait na mga mata ni Zilong, ngunit wala siyang pakialam dahil si Zilong ay isa lamang taong natalo niya. Pagkatapos bumalik sa Latent Dragon Camp, nahanap ni Alvin si Louie at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa plano niyang pakikipagtambalan kay Luisa para lumahok sa pagsusulit na itinakda ng City Governor ng Mount Hill City. Nagre-recruit ba ng mga disipulo ang Master City Governor? Nagliwanag ang mga mata ni Louie. Bagamat alam niyang imposibleng maging disipulo siya ng City Governor ng Mount Hill City, interesado siya sa pagsusulit. Alvin, ang pagsubok na ito ay hindi dapat mapanganib, hindi ba? Sa kalaunan, naisip ni Louie ang mga panganib at maingat na tinanong si Alvin. Wala akong ideya kung ito ay delikado sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, hanggang ngayon, walang nakakaalam kung tungkol saan ang pagsubok maliban sa Master City Governor mismo, matapat na sabi ni Alvin. Napakunot ang noo ni Louie nang marinig iyon. Isaalang-alang mo ito.
Kung ayaw mong pumunta, maghahanap na lang ako ng iba. Narinig ko mula kay Master City Governor na ang mga puntos na makukuha natin sa pagsusulit bukas ay maaaring i-trade sa merit points, sabi ni Alvin, 1 puntos para sa 100 merit points. 1 puntos para sa 100 merit points. Nanlaki ang mga mata ni Louie habang may pagtataka sa mukha niya nang marinig ang sinabi ni Alvin. Alam na alam niya kung ano ang merit points. Itinuring na pera sa City Governor's Estate para sa isa na mag-aral ng Saint Grade Martial Tactics at kahit na bumili ng human rank primitive Saint weapons pati na rin ang Saint Grade pills. Alvin, gusto ko. Oo. Natarante si Louie nang makitang aalis na si Alvin. Natakot siya na si Alvin ay maghahanap talaga ng ibang papalit sa kanya. Alam niyang gininto ang pagkakataon nito para sa kanya. Magkita na lang tayo bukas. Tumango si Alvin kay Louie at nagpaalam sa kanya bago bumalik sa cottage no. 6. Walang dapat paghandaan para sa pagsusulit bukas. Pumasok si Alvin sa 7 Treasures Exquisite Pagoda upang ipagpatuloy ang paglinang ng defensive technique na Aerolite Strike sa Colossal Aerolite Arrow. Hindi siya malayong makapasok sa susunod na yugto para sa Aerolite Strike ngayon. Samantala, isang pag-uusap ang naganap sa ibaba ng mataas na plataporma sa Latent Dragon Camp. OG, hiniling ba ng iyong malayong pinsan na kapatid na sumama sa kanya sa pagsusulit bukas? Napangiti si Louie habang nagtatanong kay OG. Pagsusulit. Kumunat ang noo ni OG. Anong pagsubok? Ano? Hindi ba sinabi sa iyo ng malayong pinsan mong kapatid mula sa New South Town? Nagtatakang tanong ni Louie. Bukas, magbibigay ng pagsusulit ang Master City Governor upang makapag-recruit ng mga disipulo mula sa 13 gangsters. Ang pagsusulit ay nagpapahintulot sa sinumang 2 tao ng 13 gangster na magsama, ngunit kailangan nilang magdala ng isang normal na miyembro ng Latent Dragon Camp kasama nila. Nakipagtulungan si Alvin kay Luisa at inanyayahan akong sumali. Sa oras na iyon, makukuha ko na ang 3 bahagi ng mga puntos na nakukuha ng aming koponan. Ang 1 puntos ay maaaring makipagpalitan ng 100 merit points. Isang kaakit-akit ng ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang nagsasalita habang napuno ng saya ang kanyang mukha. Sa kabilang banda, naging solemn na ang mukha ni OG. Sa sandaling iyon, magiging pipi para sa kanya kung hindi niya namalayan na sinasadya ni Louie ang pagyayabang sa kanyang harapan. Gayunpaman, wala siyang masabi tungkol dito. Tatanungin ko ang pinsan kong si Jake. Ngumisi si OG at tumalon sa mataas na platform. Pinuntahan niya si Jake na nasa cottage no. 5. Lalong lumawak ang ngiti sa mukha ni Louie nang makita ang reaksyon ni OG. Nakaramdam siya ng kasiyahan at mataas na espiritu. Dahil nakamit na niya ang kanyang layunin, bumalik siya sa kanyang sirang kubo para magtanim ng masigasig. Lumabas si Jake sa cottage no. 5 pagkatapos buksan ang pinto at napasimangot siya sa taong nakatayo sa labas. OG. Kahit ano. Pinsan Jake, narinig ko ang pagbibigay ng pagsusulit ni Master City Governor para mag-recruit ng mga disipulo bukas, tanong ni OG habang may nakamamanghang ngiti sa kanyang mukha. Bahagyang tumango si Jake, tila hindi pinapansin ang malayong pinsan. Pinsan Jake, narinig ko na lahat kayo ay kailangang magdala ng Latent Dragon Camp member kung gusto ninyong magsama-sama. Ang Latent Camp member ay kukuha ng ilang bahagi ng mga puntos na maaaring ipagpalit sa napakalaking halaga ng merit points. Totoo ba iyon? Nag-aabang na tanong ni OG. Kanino mo narinig yan? Sumimangot si Jake at nagtanong sa kanyang malalim na boses. Narinig ko ito mula kay Louie. Si Alvin ay nakikipagtambalan kay Luisa at dinadala nila siya, sabi ni OG habang nakakaramdam ng matinding selos. Ang pakikipagtambalan ni Alvin kay Luisa. Ang mukha ni Jake ay naging solemn na sa sandaling iyon habang ang pang-aalipustra ay nahayag sa kanyang mga labi. Mukhang walang tiwala si Alvin sa kanyang sarili. Isa lang siyang basura. Para sa kanya, ang desisyon ni Alvin na gawin iyon ay puro pagsuko sa kanyang sarili.
Kahit na si Luisa ay isa ring Mastery Mortal Shedding Stage Martial Cultivator at magkakaroon sila ng malakas na kakayahan kung makakasama niya si Alvin, hindi pa rin siya kasing lakas ni Alvin. Bukod dito, kailangan nilang magdala ng pasanin sa kanila at ibahagi ang kanilang mga puntos sa pasanin. Sa panahong iyon, ang mga puntos na nakuha ni Alvin ay tiyak na mas mababa kaysa sa mga puntos na maaari niyang makuha sa kanyang sarili. Sa makatuwid, naisip niyang si Alvin ay walang kumpiyansa at nakabuo ng ganoong desisyon para lang mapasaya si Luisa. Hindi naintindihan ni OG ang sinabi ni Jake. Pinsan, bakit mo nasabi yan? Napangisi si Jake, kukunin ni Master City Governor ang 2 tao na nakakuha ng pinakamaraming puntos bilang mga disipulo niya sa pagsusulit bukas. Ang mga taong may tiwala sa sarili nilang kakayahan ay hindi makikipagtulungan sa sinuman. Ito ay makatwiran kung ang pagsasama-sama ay hindi nangangailangan ng pagdadala ng pasanin at pagbabahagi ng mga puntos sa pasanin. Ngayon, ang bagay ay dapat tayong magdala ng isang pasanin at ibahagi ang ating mga punto kung tayo ay magsasama-sama. Tanging mga hanggal lamang ang makikipagtulungan sa sinuman, sabi ni Jake. Nagulat si OG nang marinig ang sinabi ni Jake, ngunit tila may katuturan ito. Inilagay ang sarili sa posisyon ni Jake, hindi rin siya makikipagtulungan sa iba. Anong klaseng biro yun? Ang pagdadala ng pasanin ay napakasakit ng ulo. Higit pa rito, kailangan din nilang ibahagi ang kanilang mga punto. Nakikita ko. Ngunit ang Louie na iyon ay nasa napakalaking swerte. Kahit na sina Alvin at Luisa ay hindi magawang maging mga disipulo ng Master City Governor, makakakuha din siya ng ilang puntos. Ang mukha ni OG ay naging ganap na solemn na habang nagsasalita, sa oras na iyon, si Louie ay makakakuha ng 3 bahagi ng mga puntos. Si Louie at siya ay palaging nakikipagkompetensya sa isa't isa noong sila ay nasa Storm Town. Natural, ayaw niyang tapakan ni Louie ang kanyang ulo kapag nasa Latent Dragon Camp sila. Kaya naman ngayon ay napuno ng selos ang kanyang puso. Nakadirekta ang selos kay Louie. Makukuha lang niya ang mga puntos kung nakaligtas siya. Ngumisi si Jake. Papatayin ko si Alvin sa sandaling magkaroon ako ng pagkakataon sa pagsusulit bukas. Kalaban mo si Louie, kaya papatayin ko rin siya para sa iyo. Salamat, pinsan. Nang marinig ang sinabi ni Jake, natuwa si OG habang sumangaw ang selos niya para kay Louie. Louie, kahit na mapalad kang makakuha ng mga puntos, hindi ka mabubuhay para gugulin ang merit points, same time na naisip ni OG sa kanyang sarili. Lumipas ang isang araw sa isang kisap mata. Kinaumagahan, muling lumitaw ang pinuno ng 36 na tagapangalaga ng gobernador ng lungsod ng estate ng Mount Hill City, ang Heavenly Leader Guardian. Sa sandaling iyon, bukod sa pinuno ng 13 gangster, si Arnold, ang natitirang 12 sa kanila ay sunod-sunod na umalis sa kanilang mga cottage at yumuko sa Heavenly Leader Guardian ng may paggalang. Tara na! Sa sandaling utusan sila ng Heavenly Leader Guardian, sumunod sa kanya ang 12 sa 13 gangster. Louie! Naabutan sila ni Louie habang tinatawag siya ni Alvin. Naabutan sila ni Louie, na nabighani sa Heavenly Leader Guardian at marami pang iba. Wala silang ideya kung bakit siya sumusunod sa kanila. Si Alvin ang humiling sa akin na sundan ka, bahagyang nahihiyang sabi ni Louie habang nakatitig sa kanya ang Heavenly Leader Guardian. Alvin! Sa sandaling iyon, hindi lamang ang Heavenly Leader Guardian kundi ang lahat ay sunod-sunod na tumitig kay Alvin. Ang pagdadala ni Alvin ng isang miyembro ng Latent Dragon Camp para lumahok sa pagsusulit na ibinigay ng Master City Governor. May kasama ba siyang iba? Baliw ba siya? Ang pakikipagtambalan sa ibang tao ay nangangahulugan ng pagdadala ng pasanin sa kanya at pagbabahagi ng mga puntos ng pantay sa pasanin. 1399. Ang lahat, kabilang ang Heavenly Leader Guardian, ay nahulaan kung bakit hiniling ni Alvin kay Louie na sabay na umalis sa Latent Dragon Camp. Alvin, talagang nagpaplano ka bang makipagtulungan sa ibang tao para makalusot sa pagsusulit ng Master City Governor? Ang Heavenly Leader Guardian ay tumingin kay Alvin at nagtanong na nakakunot ang noo. Tumanggaw si Alvin. Ikaw.
Gustong sabihin ng Heavenly Leader Guardian na siya ay hanggal, ngunit sa huli, hindi niya iyon sinabi sa harap ng lahat ng taong iyon. Sa halip, ipinarating niya sa True Energy Voice Transmission, Alvin, tanga ka. Sa iyong lakas, hindi imposibleng maging disipulo ka ng Master City Gobernador kung ikaw mismo ang dumaan sa pagsubok. Sinisira mo ang iyong sariling kinabukasan sa pamamagitan ng pakikipagkapit kamay sa iba. Habang nagsasalita ang Heavenly Leader Guardian, ang kanyang tono ay puno ng pagkagalit. Ngumiti si Alvin ngunit walang sinabi. Ano ang masasabi niya sa panahong ganito? Dapat ba niyang sabihin na wala siyang interes na maging disipulo ng City Governor ng Mount Hill City? Kung gagawin niya, tiyak na magdudulot ito ng galit. Wala siyang pagdududa tungkol doon. Nang maraming tao ang nag-uusap tungkol dito, isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw at nagpatahimik sa mga tao habang silang lahat ay nakatingin sa pinanggalingan ng boses. Alvin, tila ikaw at si Luisa lang ang piniling magtulungan sa ating lahat. Dahil dito, batiin muna kita at umaasa na ikaw at si Luisa ay makakakuha ng unang pwesto at maging mga disipulo ng Master City Governor. Sabay-sabay, natuklasan ng lahat na ang nagsalita ay si Jake na nagrerango sa No. 5 sa 13 gangster. Maraming tao ang nagulat. Ang taong makakasama ni Alvin ay si Luisa. Sa kasalukuyan, bagamat binabati ni Jake si Alvin, malinaw sa lahat ng nakakarinig na si Jake ay natutuwa lang. Gayunpaman, mukhang hindi narinig ni Alvin ang tono ng mga salita ni Jake habang mahinang tumugon, inaasahan ko iyon. Kaagad, naramdaman ni Jake na dinala niya ang paghamak sa kanyang sarili at huminto sa pagsasalita pagkatapos ng isang nguso. Nang malaman ni na Larry at Zilong na si Alvin ay nakikipagtulungan kay Luisa, isang pagngisi ang nakita sa kanilang mga mukha. Naramdaman nila na binaril ni Alvin ang kanyang sarili sa kanyang paa. Alvin, masyado kang impulsive. Hindi napigilan ni Blaze na nagrerango sa No. 3 sa 13 gangster na magpadala ng True Energy Voice Transmission kay Alvin. Sa iyong lakas, kung hindi ka makikipagtulungan kay Luisa, hindi dapat mahirap para sa iyo na maging disipulo ng Master City Governor. Sa halip, ikaw. Bago matapos ni Blaze ang kanyang pangungusap, pinutol siya ni Alvin, bawat isa sa kanila. Alam ni Alvin kung ano ang susunod na sasabihin ni Blaze. Gusto niyang sabihin na naghuhukay siya ng sarili niyang libingan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan kay Luisa. Nakikinig sa mga salita ni Alvin, umiling si Blaze at hindi na nagsalita pa. Hindi nagtagal, dinala ng Heavenly Leader Guardian si Alvin at ang iba pa para makipagkita sa City Governor ng Mount Hill City. Gayunpaman, nag-iisa ang gobernador ng lungsod. Ang kanyang alagad, si Loki, ay nawawala. Malinaw, hindi siya sumama sa City Governor ng Mount Hill City. Bumalik si Alvin upang tingnan ang Mount Hill City na nakahiga doon na parang isang behemoth at naisip sa sarili, nasa labas ba ng lungsod ang pagsubok. Siya at ang 12 iba pa ay dinala dito upang makipagkita sa City Governor ng Mount Hill City ng Heavenly Leader Guardian. Dahil nasa labas sila ng lungsod, medyo nakatitiyak siya na ang pagsubok ay matatagpuan sa labas ng Mount Hill City. Tara na. Di nagtagal pagkatapos noon, si Alvin at ang iba pa kasama ang Heavenly Leader Guardian ay lumutang sa ere sa ilalim ng utos ng City Governor ng Mount Hill City. Sumunod sila sa likod ng City Governor ng Mount Hill City at lumipad sa malayo. Ang mga miyembro ng Latent Dragon Camp ay hindi makakalipad sa Mount Hill City. Ngayong nakaalis na sila sa lungsod, pakiramdam nila ay walang limitasyon ang kalangitan para sa mga ibon na lumipad ng maluwag dahil ang karagatan ay walang hangganan para sa mga isda na lumundag sa kalooban. Saan tayo pupunta? Ang puso ni Alvin ay napuno ng pagdududa pagkatapos nilang lumipad pahilaga sa loob ng isang kapat ng isang oras at hindi pa nakakarating sa kanilang destinasyon. Habang si Alvin ay nalilito, ang tinig ng City Governor ng Mount Hill City ay nagpahayag sa isang napapanahong paraan, nandito na tayo. Nandito na tayo. Si Alvin ay natigilan at pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at napagtanto na siya ay nakarating sa itaas ng isang lambak. Nandito ba ang pagsubok? Sinagot ng paglapag ng gobernador ng lungsod ng Mount Hill ang tanong ni Alvin.
Sa oras na iyon, nanambalik na rin ang pakiramdam ng ibang tao. Nandito na tayo. Hindi. Nagaganap ba ang pagsubok kung saan kahit ang mga ibon ay hindi umiimik? Hindi ko talaga alam kung ano ang magiging pagsubok. Sa gitna ng talakayan, naabutan ng grupo ng mga tao ang City Governor ng Mount Hill City. Sumunod sila sa likod ng City Governor ng Mount Hill City at lumapag sa labas ng bakana ng isang lambak. Nang tumitingin si Alvin mula sa labas, nalaman niya na ang lambak na ito ay may isa lamang labasan bukod sa labasan sa himpapawid. Ang isa pang labasan ay ang nauna sa kanila. Yan. Sa malapitang pagtingin, nakita niyang ang labasan ay binabantayan ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng silver armor. Nakasuot sila ng halos kaparehong armor ng supervisor ng Latent Dragon Camp, ang Heavenly Harm Guardian. Itong uri ng silver armor. Pwede rin ba sila sa 36 Guardians? Lihim na nahulaan ni Alvin sa pagkamangha. Master City Gobernador. Naghuhula pa si Alvin nang ang dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng silver armor ay humakbang pasulong at yumuko sa City Governor ng Mount Hill City. Master City Gobernador. Kasabay nito, narinig ni Alvin ang dalawa pang boses na nagmumula sa langit. Tumangala siya at nakita ang dalawa pang figure na nakasuot ng silver armor na lumulutang sa hangin at magalang na yumuko patungo sa City Governor ng Mount Hill City. Tumingin si Alvin sa Heavenly Leader Guardian at napagtanto na may ilang pagbabago sa kanyang mukha. Mukhang kabilang talaga silang 4 sa 36 Guardians. Ewan ko lang kung sinong Guardian sila. Bukod dito, anong sikreto ang taglay ng lambak na ito para bantayan ito ng 4 na tagapag-alaga? Habang dumadaloy ang mga iniisip ni Alvin, napuno siya ng kuryosidad. 4 na tao ang nagbabantay sa bakana ng lambak na ito sa harap nila, ngunit walang sinuman sa langit sa itaas ng lambak. Napansin niya iyon kanina. Tsaka, ang grupo namin ay hindi lumalapit sa langit sa itaas ng lambak. Mayroon bang flight prohibiting formation sa lambak na ito? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, hindi napigilan ni Alvin na hulaan. Ang City Governor ng Mount Hill City ang nagdala sa kanila sa lambak. Kung kailangan nilang pumasok sa lambak, bakit hindi papasok ito mula sa langit? Bukod dito, ang bakana ng lambak ay binantayan ng 4 na tao na tila mula sa 36 na tagapangalaga. Bago pa makapag-react si Alvin, narinig niya ang sunod-sunod na sipol ng hangin sa likod niya na nagpabago sa kanyang ekspresyon. Master City Gobernador. Hanggang sa magkasabay na bumati ang mga boses sa nakakabinging volume na siya ay nag-react at tumingin sa direksyon ng tunog. Sa paningin ni Alvin, mahigit 10 tao ang nakasuot ng silver armor. Sila ay alinman sa nasa katanghaliang gulang na mga lalaki o mga kabataang lalaki. Ang kanilang hitsura ay hindi lamang natakot kay Alvin kundi pati na rin sa iba pa sa 13 Gangster at Louie. Lahat ba sila ay mula sa 36 Guardians? Kumaibot ang sulok ng bibig ni Alvin. Nakikita niya na ang pilak na baluti sa kanila ay eksaktong kapareho ng pilak na baluti ng 4 na taong nagbabantay sa lambak at ang supervisor ng Latent Dragon Camp, ang Heavenly Harm Guardian. Mukhang hindi ka isa sa 13 Gangster. Hindi alam kung kailan napunta ang mga mata ng City Governor kay Louie habang itinuro niya. Pagbati sa Master City Governor. Sa harap ng City Gobernador ng Mount Hill City, tila pinigilan si Louie. Miyembro ako ng Latent Dragon Camp na inimbitahan ni na Alvin at Luisa. Plano nilang magtulungan at isama ako. Isang pakikipagtulungan. Ang City Governor ng Mount Hill City ay agad na tumingin kay Alvin matapos marinig ang mga salita ni Louie. Sa lalim ng kanyang mga mata, isang hindi napapansin ngunit komplikadong kislap ang kumislap. Ang kanyang pag-iisip ay katulad ng iba. Naramdaman niyang hinuhukay ni Alvin ang sarili niyang libingan. Gayunpaman, mabilis na nakabawi ang City Governor ng Mount Hill City at sinulyapan niya ang grupo. Ang lambak na ito ay kung saan ka masusubok. Sa loob, mayroong isang flight prohibiting formation, kaya hindi ka makakalipad dito. Talaga. Pinatunayan ng unang pangungusap ng gobernador ng lungsod ng Mount Hill na tama si Alvin.
Ngayon, dati ay may grupo ng masasamang bandido sa loob ng lambak. Ang mga bandido na iyon ay nahuli ng City Governor's Estate ng Mount Hill City ngunit hindi pa sila naasikaso. Nagpatuloy ang gobernador ng lungsod, ngayon, sila ang iyong biktima. Ikaw ay gagantimpalaan ng kaukulang mga puntos sa pamamagitan ng pangangaso sa kanila. Ang pagpatay sa mga bandido na may iba't ibang cultivation base ay magbibigay sa iyo ng iba't ibang puntos. Halimbawa, ang pagpatay sa mga bandido sa early mortal shedding stage ay makakakuha ka lamang ng 1 puntos. Ang pagpatay sa mga bandido sa intermediate mortal shedding stage ay makakakuha ka ng 3 puntos. Ang mga bandido ng Mastery Mortal Shedding Stage ay makakakuha ka ng 7 puntos, at ang mga bandido ng Perfection Mortal Shedding Stage ay makakakuha ka ng 20 puntos, deklara ng City Governor ng Mount Hill City sa isang hininga. Hoa! Nagkaroon ng kaguluhan matapos nilang marinig ang sinabi ng City Governor ng Mount Hill City. Mortal. May mga bandido sa Perfection Mortal Shedding Stage. Nagdilim ang mukha ng maraming tao nang makaramdam sila ng pagkadismaya. May ilan pang may balak na umatras. Ang mga bandido ba ng Perfection Mortal Shedding Stage ay nagkakahalaga ng napakaraming puntos. Nagulat din si Alvin. Ang pagpatay sa isang Perfection Mortal Shedding Stage bandit ay halos katumbas ng pagpatay sa 3 Mastery Mortal Shedding Stage bandit. Pagkatapos, napansin din ni Alvin na tila nag-aalala ang lahat. Kung tungkol sa dahilan ng kanilang pagkabalisa, hindi siya mahirap hulaan. Ito ay walang iba kundi ang pag-aalala tungkol sa mga panganib sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, may mga makapangyarihang bandido sa lambak na ito na tumuntong sa Perfection Mortal Shedding Stage. Kung nakilala nila sila, tiyak na mamamatay sila. Lahat at bawat grupo ay susundan ng isa sa aking 36 na tagapangalaga. Susundan ka nila at itatala ang mga puntos na nakuha mo. Ang gobernador ng lungsod ng Mount Hill City ay tila napansin ang pag-aalala ng lahat at nagpatuloy, bukod sa pagtatala ng iyong mga puntos, ginagarantiyahan din nila ang iyong kaligtasan. Kapag sila ay nakialam at nailigtas ka, ikaw ay maaalis. Gayunpaman, ang mga puntos na iyong naipon dati ay mabibilang pa rin. Sige na. Pagkatapos sabihin iyon, ang City Governor ng Mount Hill City ay tumingin sa pasukan ng lambak sa harap nila. Tandaan mo ito. Ang lugar na ito ang tanging labasan ng lambak na may flight prohibiting formation. Tara na. Si Alvin ang unang bumalik sa kanyang katinoan at tinawag niya sina Luisa at Louie na pumasok sa lambak kasama niya. 1400. Nang makita si Alvin at ang dalawang iba pa na nangunguna sa pagpasok sa lambak, sumunod ang dalawa sa mga nasa katanghaliang lalaki na nakasuot ng silver armor habang ang iba ay sa wakas ay nanambalik ang kanilang katinoan. Sa proteksyon ng 36 na tagapag-alaga, hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa pagkamatay. Sa sandaling iyon, wala silang pag-aalinlangan. Ang mga mata ni Jake ay kumikinang sa nagyayelong flash. Pagkatapos, lumipad siya sa lambak habang nanunumpa sa kanyang puso, Alvin, ituring mong maswerte ka. Alam niya na imposible para sa kanya na patayin si Alvin sa panahon ng pagsubok kasama ang 36 Guardian sa dilim. Pagkapasok ni Jake, naabutan siya ng isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng silver armor. Matapos malaman na walang panganib, ang iba ay nagsalitan din at pumasok sa lambak na nasa harapan nila. Pagkatapos pumasok ni Alvin sa lambak, tumangala siya at napagtanto na ang lambak ay napapaligiran ng matarik na mga bangin. Halos imposibleng makaalis dito kapag hindi sila makakalipad. Sa ganitong kapaligiran, kasama ang flight prohibiting formation, malamang na imposible para sa mga bandido na makatakas. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na ni Alvin kung bakit walang ibang nagbabantay sa natitirang bahagi ng lambak. Hindi sila natakot na makatakas ang mga tulisan sa loob. Ang buong lambak ay mayroon lamang isang labasan na binabantayan ng ilan sa 36 na tagapangalaga, kaya't ang mga bandido ay hindi maglakas loob na tumakas. Ngayon, kasama ang City Governor ng Mount Hill City at ang pinuno ng 36 Guardians, ang Heavenly Leader Guardian, doon, ang buong lambak ay parang timba na bakal na hindi tinatagusan ng hangin.
Ang grupo ng mga bandido ay naging kanilang biktima. Naturally, kung ang grupong ito ng mga mangangaso ay maaaring harapin ang biktima o hindi ay depende sa kanilang mga kakayahan. Ang lambak na ito ay hindi mukhang malaki mula sa labas, ngunit pagkatapos na pumasok dito, hindi rin ito gaanong kaliit. Naglakbay sa gubat sina Alvin, Luisa, at Louie habang nagbubulungan sa isa't isa. Ang lambak ay natatakpan ng gubat at halaman. Ang mga bandidong iyon ay malamang na nakahanap ng isang lugar na mapagtataguan. Natatakot ako na kakailanganin ng ilang pagsisikap upang mahanap sila. Maaari tayong magpalitan sa paggalugad gamit ang ating espiritual na lakas, mungkahi ni Luisa. Mag-explore gamit ang espiritual na enerhiya. Nang marinig ni Alvin ang mga salita ni Luisa, nagliwanag ang kanyang mga mata ngunit pagkatapos ay tila may naisip siya at tinanggihan ang mungkahi ni Luisa. Hindi na kailangan yan. Hindi na kailangan yan. Ang mga salita ni Alvin ay nabigla kina Luisa at Louie. Pagkatapos noon, napansin nilang bumagal si Alvin bago huminto. Napatigil din sila pagkatapos nilang makita iyon. Nang magkatinginan sila ng may pagkalito, napagtanto nila na si Alvin ay tumalon sa isang malaking puno sa tabi at tinawag sila, Luisa, Louie, akyat ka rito. Sumunod naman sina Luisa at Louie at tumalon. Kung mas mataas ang iyong kinatatayuan, mas malayo ang makikita mo. Alvin, ito ay isang magandang lookout point, nakangiting komento ni Louie. Bagaman mas makakakita pa tayo sa pamamagitan ng paglalakbay sa mga puno sa lambak, napakahirap para sa atin na matuklasan ang mga ito kung ang mga bandido ay nakatago sa ilalim ng puno sa lupa, nakakunot ang noo ni Luisa. Hoa! 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 Gayunpaman, nang matapos niya ang kanyang pangungusap, napagtanto niya na lumipat na si Alvin. Tumalon siya sa isa pang puno na para bang nag-transform siya sa isang maliksi na unggoy na naglalakbay sa tuktok ng mga puno. Ituloy natin. Sumunod naman si Louie pagkatapos sabihin iyon. Sa pagmamasid sa kanya, ngumiti lang si Luisa ng mapait at saka humabol. Nagdududa siya na narinig ni Alvin ang sinabi niya. Sa totoo lang, hindi niya narinig ang sinabi nito. Natuon ang atensyon niya sa harapan. So. Habang naglalakbay, lumitaw ang sun shooting bow sa mga kamay ni Alvin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso habang ang isang itim na whirlpool ay dahan-daang nagsimulang umikot sa kanyang kaliwang pupil. Ang kakaibang mag-aaral. Sa pagkakataong iyon, napakalinaw ng paningin sa kanyang kaliwang mata. Ang bawat puno, bawat sanga, bawat dahon ay nakuha sa kanyang paningin at mahusay na tinukoy. Pagkatapos maglakbay ng ganoon para sa isang dosenang paghinga, biglang nagningning ang mga mata ni Alvin. Habang itinataas niya ang kanyang braso, bumuo ang true energy ng isang arrow at itinapat ang arrow papunta sa sun shooting bow. Boing! Nag-vibrate ang bowstring habang iginuhit ni Alvin ang bow. Kahit na nakalusot na siya sa intermediate mortal shedding stage ngayon at hindi na mas mahina kaysa sa mastery mortal shedding stage ng buong lakas niya ang kanyang sarili, hindi pa rin niya talaga may guguhit ang bowstring na ginawa mula sa mga ugat ng 5-clawed devil dragon. Ang pagkilos ni Alvin sa pag-knocking ng arrow ay naobserbahan ni Luisa at Louie na mahigpit na sumusunod sa kanya. May bahagyang panginginig sa kanilang mga puso. Nakahanap ba siya ng target? Hiyang. Nang matuklasan nila kung ano ang kanyang ginagawa, ang true energy arrow sa kamay ni Alvin ay agad na umalis sa sun shooting bow at nag-transform sa isang arrow mark bago nawala sa ere. Kasabay nito, isang figure ang bumagsak sa lupa mga 100 metro ang layo. Ang taong bumagsak sa lupa ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na ang mukha ay nababalot ng dumi. May dagwang sugat sa kanyang ulo na tumutulo pa rin ang sariwang dugo. Siya ay ganap na tahimik at napakapatay. Nang bumagsak sa lupa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng dalawa pang nasa gitnang gulang na lalaki sa malapit. Narito ang mga tao mula sa City Governor's Estate ng Mount Hill City. Sabay-sabay, ang dalawang lalaki ay natarante at sinubukang magtago sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang diskarte sa paggalaw. Shoo!
Habang sila ay gumagalaw, isa pang true energy arrow ang bumaril sa kalangitan at napatay ang isa sa kanila. Ang isa naman ay tumira at nagtago sa likod ng isang puno. Ang puno ng punong iyon ay napakakapal na nangangailangan ng dalawang lalaking nasa hustong gulang upang palibutan ito. Nakakatakot na mamamana. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagtago sa likod ng puno ay patuloy na humihingal, ang kanyang ekspresyon ay lubhang malungkot. Sa isang kisap mata, dalawa na sa kanyang mga kasama ang napatay. Mula sa simula hanggang sa huli, nakita na lamang niya ang dalawang palaso na dumaan. Itinapon ba tayo ng City Governor's Estate ng Mount Hill City sa lambak na ito para lang makipaglaro sa atin? Puno ng galit ang mukha ng nasa katanghaliang gulang habang nakaramdam siya ng labis na kahihiyan. Ang kanyang mga mata ay duguan, ngunit sa kaibuturan ng mga ito, sila ay nababalot ng malalim na pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Shoo! Ang isa pang panandaliang sipol ay dumating at ginawa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagbago ng kanyang ekspresyon nang biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ay hindi. Sa sumunod na sandali, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang puson. Pagbaba niya ay nakita niyang may butas ang tiyan niya. Kasunod nito, naging malabo at malikot ang kanyang kamalayan. Hu! Kasabay nito, lumitaw ang isang lilang figure sa tabi ng puno at walang pakialam sa umuugoy na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Gayunpaman, tila hindi siya napansin ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hu! Hu! Pagkatapos, naabutan nina Luisa at Louie at nagulat sila nang makita nila ang eksena sa harapan nila. Oh, Diyos! Si Alvin ay gumawa ng 3 putok at nagawang patayin ang 2 bandido habang malubhang nasugatan ang isa. Bukod pa riyan, ang huling bandido ay nagtago pa sa likod ng isang puno na napakakapal kung kaya't kailangan itong yakapin ng 2 nasa hustong gulang na lalaki. Iyon ay ang hemlock tree. Nagulat si Louie. Agad niyang nakilala ang puno sa harapan nila, ang puno na may butas sa makapal na puno. Ang hemlock tree ay isang espesyal na uri ng puno sa Dow Marshall St. Land. At ito ay lubhang matigas. Kung tungkol sa punong nasa harapan niya, imposible para sa isang ordinaryong intermediate mortal shedding stage na martial artist na tumagos dito gamit ang isang palaso. Gayunpaman, ngayon, ginawa na ito ni Alvin. Hindi lamang niya ito tinusok, kundi nasugatan din niya ng husto ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagtatago sa likod nito. Saglit na nagpumiglas ang nasa katanghaliang gulang bago tuluyang bumagsak at nalagutan ng hininga. Ilang puntos ang halaga ng 3 bandido. Kalmadong nagsalita si Alvin na parang may tinatanong. Hu! Hu! Nang matapos ni Alvin ang kanyang pangungusap, ang 2 nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng silver armor na sumunod sa kanila sa lambak ay lumitaw na parang 2 multo. 2 early mortal shedding stage at isang intermediate mortal shedding stage. 5 puntos sa kabuuan, isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagulat na may blankong mukha. 5 puntos lang. Sumimangot si Alvin at pagkatapos ay tumalon muli pataas upang mapunta sa puno sa tabi niya at nagpatuloy sa paglalakbay sa mga tuktok ng puno. Sumunod sina Luisa at Louie. Mukhang siya si Alvin. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na nagsalita ng blanko ang mukha kanina, ay nag-iwan ng marka sa 3 patay na bandido pagkaalis ni Alvin at ng 2 pa. Pagkatapos noon ay naabutan na naman niya ang mga ito. Nangangako talaga siya. Kaya naman sobrang pinahahalagahan siya ng Master City Governor at ng eldest brother. Sumunod naman ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang 2 sa kanila ay mabilis na naglakbay sa mga puno at sumunod kay Alvin at sa iba pa mula sa malayo. Bilang karagdagan sa pagtatala ng mga resulta, kasama sa kanilang mga tungkulin ang pagprotekta sa trio. Sa makatuwid, hindi nila pinahihintulutan silang umalis sa kanilang paningin. Kasama ang kakaibang mag-aaral, palaging sinisimulan ni Alvin ang mga pag-atake at nagawang patayin ang mga bandido bago pa man sila makareact, na nag-iiwan ng bakas ng mga bangkay. Ito ay isang tunay na bargain para sa amin na sundan si Alvin. Sina Luisa at Louie, na nasa likod ni Alvin, ay nagkatinginan sa mata at sabay na ngumiti ng mapait.
Mula sa pagpasok nila sa lambak hanggang ngayon, hindi sila kumikilos. Gayunpaman, mayroong maraming mga bandido na namatay sa harap nila. Lahat sila ay pinatay ni Alvin. Damn! Bakit patay na silang lahat? Sa hindi kalayuan, nagkataon na tinahak ni Jake ang parehong ruta ni Alvin at ng dalawa pa. Maingat siyang naglakad sa buong daan ngunit ang tanging nakita niya ay mga bangkay ng mga bangkay. Sabay-sabay din niyang naramdaman na may hindi tama. Hindi. Kailangan kong lumipat ng direksyon. Sa oras na iyon, sa wakas ay napagtanto niya iyon at nagpatuloy sa ibang direksyon. Hindi nagtagal bago niya tuluyang nakilala ang isang tulisan. Ang bandidong ito ay napakahina, hindi bababa sa kanya, kaya agad niya itong pinatay sa isang paggalaw. Early mortal shedding stage. 1 punto lang. Nagpatuloy si Jake sa paglalakbay pagkatapos ng pagsimangot. Kasabay nito, bilang karagdagan kay Alvin at sa kanilang dalawa, si Jake at ang 10 iba pa ay naghahanap din sa buong lambak ng detalyado. Sunod-sunod na namatay ang mga bandido sa kanilang mga kamay. Gaano man kalaki ang lambak, may katapusan ito. Ang grupo ni Alvin ang unang nakarating sa gubat sa gitna ng lambak. Ha! Ang strange pupil ni Alvin ay biglang lumiit ng lumitaw ang isa pang bandido sa paningin ng kanyang kaliwang mata. Nakatayo doon ang bandido, tila may hinihintay. Sa isang ngiti sa sulok ng bibig ni Alvin, nagpaputok siya ng isa pang palaso. Shoo! Ang palaso ay bumaril sa kalangitan ng napakabilis na ito ay nakakatakot. Ay hindi. Kasabay nito, tila may natuklasan ang bandidong nakalok niya nang biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.